Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3531 Sili. Pwede ba? Pangit ang mukha ni Zhao Zuan at hindi siya naglakas loob na isipin iyon. Huwag mong sabihin. Ang pangunahing prioridad ay harapin muna itong dagat ng mga multo at hayop. Inalis ni Ziguang ang poster ng nakatatandang kapatid na babae at inutusan ang mga doorman na magwalas sa paligid. Sa sandaling ito, sa malayong kalangitan, isang malaking turkesa na bilog ang inilatag. Ito ba ang Spirit Mountain Refilling's Heaven Formation ng Witch Clan? Hindi ba kailangan mo ng kahit 7 Great Witches para magamit ang formation na ito? Mukhang naramdaman na ng Wapalas ang krisis dito. Hindi na kailangan. The ultimate move, napakaraming multo at hayop na bumubuhos. Tama. Mula sa oras ng labanan, nagsimula na ang pagbuo ng pag-aayos ng langit. Nakita ko ang mga makukulay na batong enerhiya na patuloy na bumabagsak mula sa langit. Daan-daang milyong milya ang layo, ang malaking porma sayon ay galit na pinigilan ang lahat ng mga multo at hayop na lumipad palabas sa mata ng impyerno. Ang 8 dakilang mangkukulam, kabilang sina Wu Pang at Wugo, ay nakatayo sa 8 direksyon ng dakilang porma sayon, na binibigkas ang mantra para sa pagdarasal sa langit. Bumaba ng gusto ang pressure ng lahat sa Ziz Amen, at sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong makahinga muli. Huwag mawala ng mga tao. Sapat na ang pagdiin ng Yushu Palace, ngunit hindi mo hahayaang pagtawanan ito ng grupo ng mga bangal ng gamot. Si Ziguang ang nagmaneho ng makukulay na insenso na kotse at tumakbo. Habang pinapatay niya ang kanyang sarili, nakita niya ang libu-libong malagal-ami na Yinchi na biglang lumabas mula sa mata ng impyerno. Elder sister, mag-ingat ka. Malamig na kumislap ang mga mata ni Ziguang, mga trick ng pag-ukit ng mga insekto. Tinawag niya ang 4 Elephants Pagoda na hugis magic weapon, na agad na pumailang lang, na may dalang napakalaking puwersa, idiniin ito pababa. Hindi mabilang na itim na galami ang nabasag, ngunit ang ilang galami ay talagang nakabalot sa higanting tore. Ang masama pa ay mas maraming galami ang susunod sa follow-up. Ang mga galami ay hindi umatake, sinunggaban ang tore, at hinayla ito pababa. Aking 4 na elepante pagoda. Nang makitang wala ng kontrol ang kanyang magic weapon, agad na nabalisa si Ziguang at hinabol siya upang agawin ito pabalik. Elder sister, huwag kang malalim. Bumaba si Zhao Zuan sa oras na ito, at isang gintong latigo ang tumawid, pinutol ang mga galami na ito. Ang 4 Elephants Pagoda ay lumipad pabalik sa mga kamay ni Ziguang. Ang aking 4 na elepante pagoda ay ang likas na kapangyarihan ng 4 na elepante, na nakaimbed sa dakilang daw ng langit at lupa. Paano ito mahihila ng multong underworld na ito? Sa sobrang takot ni Ziguang ay mabilis niyang itinago ang 4 Elephants Pagoda. Sa kaharian ng araw, ang iyong 4 Elephant Pagoda ay natural na bihirang maalis ng puwersa, ngunit paano mo masasabi kung ano ang nasa underworld? Sa sandaling ito, ang mata ng impyerno ay muling lumipad palabas ng 10,000 galami. Itinago ang ulo at inilalantad ang buntot. How dare you come and make trouble? Sa pagkakataong ito ay masunurin si Ziguang, hindi na ginagamit ang 4 Elephants Pagoda, hawak ang isang gintong lumilipad na espada, at umakyat upang iwagayway ang liwanag ng espada. Ngunit nang maglaslas siya, isang galami lang ang naputol. Puff puff. Ang mga galami ay agad na sumambulat na may itim na asero na parang karayom na enerhiya, na tumusok sa lilang liwanag kasama ng mahiwagang sandata ng kotseng insenso. Natulala si Ziguang na may dugo sa buong katawan, hindi siya makapaniwala na may puka na siya. Senior sister. Gatlang M. Sumigaw si Zhao Zuan, ngunit sa sandaling ito, hindi niya nagawang protektahan ang kanyang sarili, at ang itim na bakal na karayom na lumabas sa mga itim na galami ay tumagos din sa kanya at sa itim na tigre. Paano? Siguro. Nagsuka si Zhao Zuan ng dugo. Siya ay down, siya ay isang Diyos pa rin, ngunit si Ziguang ay isang tunay na Diyos, at ang kanyang katawan ay pinabanal. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong ghost beast na maaaring makapinsala sa purple light. Kinagat ni Ziguang ang kanyang mga ngipin at nilaslas ang mga itim na bagay na hugis karayom gamit ang isang espada, isang space transfer magic technique, upang maiwasan ang susunod na round ng opens iba. Si Han Yuan Jin daw Huagwang ay nagniningning. Sinipsip ni Yun Xiao si Zhao Zuan sa oras at ipinadala siya sa isang ligtas na lugar. Umuungol. Ang layo, isang itim na haligi na umaabot sa langit ay talagang tumusok sa pagbuo ng uso na nagkukumpuni ng langit. Ang 8 dakilang mangkukulam ay nagmamadaling tumakas, ngunit ang mga itim na haliging ito ay umaangat pa rin mula sa mga mata ng impyerno. Nako, naloko kami. Napakatuso ng malaking multo sa likod nito. Sinabi ni Wu Pang sa mga Diyos sa kaharian, ito ay isang pagsubok lamang. Ang kapangyarihan ng malaking multong ito ay nasa itaas ko. Naghihintay ako ng maraming konsumo, at kung magpapatuloy ito, ako lang ang magiging rasyon ng malaking aswang na ito. Kailangan nating hintayin na dumating ang mga hayop ng bundok Samero, at huwag lumaban. Huwag kang magbiro. Hindi pa dumarating ang mga hayop ng bundok Samero, tiyak na mayroong pagkabalisa doon. May oras ka ba talagang maghintay? Galit na galit si Ziguang.
Sa sandaling ito, isa-isang nagbukas ang mga itim na halijing iyon ng hindi mabilang na mga butas. Isang madilim na kulay na bola ang gamulong sa loob, tulad ng hindi mabilang na mga eyeballs. Ang mga eyeballs na ito ay patuloy na nahuhulog, umaasa sa yin, at mabilis na naging hindi mabilang na mga multo. Paglaganap. Ang mga ekspresyon ng mga Diyos ay nagbago ng malaki, at ang ilang malalaking multo ay makapangyarihan lamang sa kanilang sarili, at sila ay inalis. Ngunit ang malalaking multo na maaaring magparami ay katumbas ng pagdadala ng libu-libong tropa. Ang malaking aswang na ito ay karaniwang isang Ghost King. Paano nangyari ito? Walang hininga ang malaking multo na iyon. Paano natin ito haharapin? Ang Ghost King ay nagpaplano na saktan ako ng seryoso at iba pa, dapat may malaking plano ito, at dapat itong maputol. Walang pakialam si San Xiao sa kanyang pisikal at mental na pagkahapu, at muling hinimok si Han Yuan Jindao na mabilis na lumunin ang mga multo at hayop na ito. Ang mga itim na haligi na patuloy na umaagos palabas sa mata ng impyerno ay naging miserable sa mga Diyos. Ang lakas ng haring multo ay mas mataas kaysa sa kanila, ngunit tumanggi siyang lumabas at patuloy na umaatake mula sa ibaba. Gayunpaman, kahit na ito ay katawan ng isang tunay na Diyos, hindi ito nangangahas na madaling makapasok sa mata ng impyerno. Pagkatapos ng lahat, ito ang totoong underworld, at ito rin ang pangunahing larangan ng digmaan ng kalaban. Alam ng Diyos kung gaano karaming malalaking multo ang mayroon. Gitling. Huli na nang sabihin niya iyon, at isang malakas na dagandong ang narinig. Isang katawan na parang marilag na burol, tanso at matipuno, isang bayani at mailap na lalaki na may mahabang buhok, ang lumitaw sa itaas ng mata ng impyerno. Pinunit niya ang kanyang mga kamay ng mabangis, na parabang pinupunit ang madilim na kalangitan. Ang kapangyarihan ng pagpunit, kasama ang isang dominanteng paraan, ay direktang tumama sa kalangitan. Isang multo na halimaw na hindi nakikita sa langit ang pinunit ng lalaki. Isang malakas na yin chi ang bumulwak mula sa katawan ng Ghost Beast, tuluyang nilunod ang malakas na lalaki. Ang matipunong lalaki ay nababalutan ng itim na usok, inilabas ang kanyang mga ngipin at ngumisi, ngunit may bakas ng pagmamataas sa pagitan ng kanyang mga kilay, malinaw na hindi ito sineryoso. Shiyu. Sa wakas ay alam na ng mga Diyos ng Ziz Amen at wapalas kung saan napunta ang hanggal na ito na nagbabantay sa mga mata ng impyerno. Kinain na talaga siya ng nakatagong aswang na ito. Buti na lang at puwersahang nakalabas si Chiyu sa malaking aswang at pinunit ito pabalik. Sa sandaling namatay ang nakatagong multo, ang tanawin ng mata ng impyerno ay nagbago ng husto, at bumalik ito sa dati nitong kahindik-hindik na anyo. Ang haring multo na nakatago sa kalaliman ay sa wakas ay isiniwalat ang kanyang tunay na mukha. Hindi mabilang na mapuputing ngipin, ang isa sa mga ito ay libu-libong milya ang haba, siksikan, itim na mga haligi, ay naging masukal na kagubatan ng mga dila ng haring aswang. Patayin mo yan dali. Sumigaw si Ziguang at nakahanap ng pagkakataon para sa paghihiganti, natural na ayaw niyang pakawalan ito. Sa loob ng ilang panahon, lahat ng mga Diyos na naruroon ay nagpakita ng kanilang mahiwagang kapangyarihan, at nilinang nila ang kanilang mga paa. Ngunit ibinuko ng haring multo ang kanyang bibig at nagluwa ng 12-dosenang itim na dila. Ang dila ay kasing tigas ng isang haligi, at ang lahat ng mga paraan ng pag-atake na ito ay sinasampal at nadudurog. Teka, lumayas ka. Nakuha na ng biktimang lolo na ito. Hindi pa naghihilom ang mga sugat ni Chiyu, at sumugod na siya dala ang kanyang laman at dugo. Walang sabi-sabi, sinuntok niya ng kamao, at ang lahat ng enerhiya ay nauwi sa isang madilim na kulay na magulong daloy ng hangin. Ang mapagmataas na puwersa, ay puwersahang naglunsad ng isang paputok na alon ng enerhiya, isang kamao, ngunit tila sumasabog ito sa hindi mabilang na mga mundo. Boom! 12-dosenang mga itim na haligi na dumurog sa mga pag-atake ng ibang tao ay ganap na nawasak ng suntok na ito at naglahong abo. Halimaw! Si Ziguang at ang iba ay puno ng ayaw, ngunit kailangan nilang bumantong hininga. Anong ginagawa ng lokong yan? Nagulat si Ziguang. Shiyu! Huwag kang pabigla-bigla. Sumigaw si Wu Pang, ngunit huli na para pigilan siya. Hindi sapat para kay Chiyu na pasabugan ng dila ng haring multo, talagang, hindi pa siya tapos, at tumalon palabas sa mga mata ng impyerno ng nakayuko ang ulo. Kabanata 3532 Maraming multo. Kung ikukumpara sa dagwang bibig ng Ghost King, ang matipunong katawan ni Chiyu na parang tuktok ng burol ay isang patak lang sa karagatan. Sa isang kisap mata, wala na si Chiyu. Gayunpaman, ang haring multo ay halatang napakatalino. Nang makitang ang malaking multo na nag-ilusyon ay namatay sa mga kamay ni Chiyu, alam niyang si Chiyu ang pangunahing puwersa ng labanan sa sandaling ito. Nang makita ng Ghost King si Chiyu na bumababa, hindi siya nagmamadaling umatake, at nawala pa sa dilim. Nang makita ito ng mga Diyos, lahat sila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at naging mas naiinip. Malinaw, ang Ghost King na ito ay, target, kay Chiyu. Natatakot akong hindi maintindihan ng baliw na ito ang mga salita ng tao. Naghihintay lang ako dito na lumabas ang haring multo, kaya bakit maiinip? Si Ziguang at ang iba pa ay hindi makapagsalita. Hindi niya akalain na ang pagpatay sa Ghost King ay magtatapos sa Nightwalk ng 100 Ghosts, tama ba?
Ngumiti si Little Treasure. Ang Hundred Ghosts Night Walk ay isang kalamidad na sesabog kapag ang mga multo at hayop sa underworld ay naipon sa isang tiyak na antas. At ang mga multo at mga hayop sa underworld, tulad ng mga buhay na nilalang sa araw, ay walang katapusan. Ang mga monghe na nagbabantay kay Ming Quan, ang kailangan lang nilang gawin ay putulin ang mga multo at hayop na lumabas. Kapag nabawasan na ang bilang ng mga multo at hayop sa isang tiyak na antas, hindi na maglulunsad ng panibagong pagsalakay ang malaking multo o ang haring multo. Sapagkat, bagaman karamihan sa mga multo at hayop ay walang karunungan, ayaw nilang mamatay ng walang kabuluhan. Pero kung mapupunta sila sa impyerno, iba na. Ang underworld ay ang domain ng mga multo at hayop. Ang kapangyarihan ng mga multo at hayop ay hindi limitado, at mabilis silang makakabawi. Ang pagpatay sa Ghost King doon ay higit sa doble ang kahirapan. Hindi pa banggitin kung kayang patayin ng tanga ang haring multo, siya ito ang pugad ng mga multo at hayop, at maswerte siyang nakabalik ng buhay. Umiling si Ziguang at sinabi ni Master noon na maliban kung kailangan mo, dapat kang mag-cultivate para hindi masira, at pagkatapos ay pumunta sa underworld. Kung hindi, may mga panganib sa underworld, at kahit na ang laman ay pinabanal, at ang kaharian ng mga tunay na Diyos, maaaring ito ay isang pag-iisip na sumisira sa kaugalian ng lahat ng henerasyon. Elder Sister, Chiyu ay isang baliw na hindi nakikinig sa panghihikayat. Ang aming pangunahing prioridad ay ang patayin ang natitirang mga multo at hayop. Alisin mo ito. Malakas na sinabi ni Yun Xiao, habang patay na ang malaking multo na gumamit ng ilusyon, muling haharapin ng Ghost King si Chiyo, at lilinisin ko ang larangan ng digmaan sa lalong madaling panahon. Tama si Yuner. Kailangan kong ipaghiganti ang kapatid ko. Bumalik si Zhao Zuan mula sa malayo sa oras na ito, winuwagayway ang gintong letigo. Siya ay inatake ng haring multo ngayon, at siya ay malubhang nasugatan. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang cultivation base ay naroon, at siya ay nasa isang ligtas na posisyon sa sandaling ito, at siya ay mabilis na nakabawi. Kuya, mag-ingat ka. Hindi kita maliligtas sa lahat ng pagkakataon. Sinaman siya ng tingin ni Yun Xiao, at patuloy na pumatay ng mga multo sa inis. Ang mukha ni Zhao Zuan ay puno ng pait, dahil siya ay naantala ng mahabang panahon, at ang kanyang Taoismo ay medyo nasira. Hindi siya kasing galing ni Yun Xiao, at ngayon ay wala na siya sa mata ng kuya. Kuya, huwag kang malungkot, ang panganay na kapatid na babae ay nagmamalasakit sa iyo, sabi ni Qiyong Xiao. Oo, ang bibig ng kutsilyo at puso ng tokwa ni ate, payo din ni Bi Xiao. Mapait na ngumiti si Zhao Zuan, naiintindihan ko, dalawang kapatid na babae, tutulungan kitang kontrolin ang gintong Zhao Jian gamit ang aking kakayahan. Pagkatapos sabihin iyon, hinikayat ng tatlong magkakapatid ang gintong Zhao Zhao na magkasama, na mas madali. Sa kabilang panig, nag-iisa si Yun Xiao, umaasa sa matatag na paglilinang ng kaharian ng mga tunay na Diyos, nagmamadaling pumunta sa harapan. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mata ng impyerno, may isa pang presyon na nagpaalerto sa mga Diyos. Ang sumisikat na alon ng enerhiya ng yin ay lumundag, at ang mga bilog ng itim na ambon ay naging hindi mabilang na mga itim na dragon, na patuloy na nagbabalik tanaw. Mag-ingat ka, may malalaking multo. Isang itim na bulalakaw na parang bukol ng tinta ang lumipad palabas ng kailaliman at tumama sa lahat ng mga monghe sa kabaligtaran. Maliit na pakulo ng pag-uukit ng uod. Ginamit ni Ziguang ang pamamaraan ng mga avatar, 12-dosenang mga avatar na sabay-sabay na kamakaway ng mga gintong lumilipad na espada, kamakaway ng mga gininto ang ripple, pinupuno ang gintong dagat. Akala ko masisira ang mga itim na bituin na ito sa isang iglap, ngunit hindi ko inaasahan na magiging minimal ang epekto. Ang hukbo ng mga itim na bituin ay dumaan sa gintong karagatan at lumapit sa mga monghe. Pagkatapos ng maingat na pagkakakilanlan, natuklasan na ang mga itim na bituin ay pawang mga missile ng multo at hayop na nakompress ng iba't ibang ghost beast. Hinamplas ni Zhao Zuan ang kanyang letigo, at ang daan-daang multo at hayop ay nakabasag lamang ng isang dosina. Anong nangyayari? Napaka-solid ng yin na ito. Ito ang kapangyarihan ng malaking multo na iyon. Pinuprotektahan ng malaking multo ang mga maltong hayop na ito. Bulalas ni Qiyong Xiao. Nakabalot sa isang makapal na kalasag ng enerhiya ng yin, ang mga multo at hayop na maaaring patayin sa isang suntok ay naging mahirap ding harapin. Ang mga multo at hayop na ito ay dumating sa lahat ng hugis at sukat. Matapos lapitan ng mga monghe na may napakabilis na bilis, ikinaway nila ang kanilang mga kuko at sumugod patungo sa mga monghe. Golden Jiao Gunting. Ang gininto ang Double Dragon Giant Scissors shuttled pabalik-balik, bahagya na hamarang sa isang alon ng opens iba. Ngunit habang ang hukbo ng mga multo at hayop ay naging mahirap harapin, ang larangan ng digmaan para sa pagpatay sa mga multo at hayop ay naging lubhang mapanganib, at ang mga posisyon ng lahat ay napakagulo rin. Ate, huwag masyadong lumayo. Delikado. Sa sandaling ito, si Yun Xiao ang pinakamalayo na nag-iisa, at ang mga monghe sa Zizi sect ay nakaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Sa sandaling ito, isang itim na kamay na parang malawak na mundo ang lumabas mula sa kailaliman. Ang itim na 8-fingered na higanteng kamay na iyon ay eksaktong hahawak kay Yun Xiao na nakasakay sa Qingluan. Tulad ng hinulaang.
Ang malaking aswang na ito ay gugulo sa pormasayo ng lahat para isa-isa silang talunin. Si Yun Xiao ay umiinom din ng marami sa oras na ito, ngunit sa kamay ni Han Yuan Jin daw, direkta niyang sinipsip ang malaking kamay na iyon. Kahit na ang malaking multo ay hindi makatakas sa banal na kapangyarihan ng primordial space. Ang gintong balde ng primordial ay kumikinang ng maliwanag, at ang higanteng itim na kamay ay biglang nawala ng kontrol. Parang kinakaladkad palabas ang malaking multo sa bangin. Ngunit sa sandaling ito, namutla ang mukha ni Yun Xiao at nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Ate, dam! Napakaraming multo at hayop sa pagkakataong ito, at masyadong ginamit ni Yun Xiao ang Golden Bucket. Bagamat kilala ang Han Yuan Golden Bucket na tumanggap sa universo, nililimitahan din ng antas ng cultivation ng user ang kapangyarihan ng Spirit Treasure. Nakita ng malaking itim na kamay na may pagkakataon, at ang kanyang mga daliri ay tumigas sa itim na bakal, at mas mabilis niyang sinampal ang langit. Yuner. Si Zhao Zuan at ang iba ay namutla sa gulat. Isang lightning bolt, isang asul medium gold, siksik na sinaunang selyo, na bumaba mula sa langit. Kasabay ng pagbagsak ng malaking selyo, isang pitik, tulad ng langit at lupa na pag-iikot at pag-ikot, ang pumukaw sa aura. Matagal. Gitling. Sa isang muffled na tunog, hindi mabilang na mga ghost beast meteor ang nap unit, at ang malaking itim na kamay ay bumagsak din. Sa sandaling ito, ang daos na si Xiaobao ay kumislap mula sa gilid, pinatayo si Yun Xiao, at binigyan siya ng isang gintong tableta. Junior sister, nakagawa ka na naman ng lumang pagkakamali, masyado kang matigas sa sarili mo. Napabuntong hininga si Xiaobao at tumingin sa malayo na may komplikadong mga mata. Ang Great Seal of the Innate Spirit Treasure ay lumipad na pabalik sa mga kamay ng taong dumating. Mahabang balbas na kamakaway, si Daogu Xianfeng, ang monghe na nagmula sa Yuj, iyan ay ang tao sa Yushu Palace. Lao Guang, may utang na loob ako sa iyo sa pagligtas sa kapatid kong kapatid sa pagkakataong ito, sabi ni Xiaobao. Haha, sa pagitan mo at sa akin, hindi pa rin malinaw, nakangiting sabi ni Guang Chengze. Sa sandaling ito, sa ilalim ng kalaliman, muling bumalik ang higanteng itim na kamay. Ang hindi mabilang na itim na multo at mga hayop na bulalakaw ay nagdulot din ng siklab ng galit. Ang malaking maltong iyon ay kumain ng isang piraso ng Heaven Seal, at ng ahas na lumapit. Medyo nagulat din ang mga monghe na nanggaling sa Yushu Palace. Hindi katakataka na sinabi ni Emperor Xuanyuan na dapat mayroong kaguluhan dito, at tila ang nagkasala sa pagkakataong ito ay hindi isang ordinaryong multo. Kumunat ang noo ng matandang nakasakay sa crane. Ang isang stroke ay hindi sapat, pagkatapos ay bigyan ito ng dalawang stroke. Muling isinakripisyo ni Guang Chengzi ang selyo ni Fan Tian, at ang malaking selyo ay tumaas sa galit sa hangin, at ito ay mas malaki kaysa sa itim na kamay sa isang iglap. Ang kulog at kidlat ay kumikislap, at ang malaking selyo ay nasa langit. Sa sandaling isinulat ko ito, ang lahat ng itim na fog ay pinigilan. Hoy! Itong baby, tuwing nakikita ko, nagseselos ako. Dinilaan ni Zhao Zuan ang kanyang mga labi. Zhao Zuan, hindi ka patay. Nagtatakang tanong ni Guang Chengzi. Joke. Paano ako mamamatay, Master Zhao? Naglakad-lakad lang ako. Malakas na tumawa si Zhao Zuan, kayo na lahat, alam niyo sa pagbabalik tanaw, kung hindi ako pumunta dito ng maaga, ang mata ng impyerno na ito ay naging isang lugar sa underworld. Mamaya ka muna, hindi mahalaga, kung sino ang makakapigil dito ay ang susi. Mayabang na tumikim ang isang lalaking nababalutan ng 5 kulay na banal na liwanag. Matandang peacock. Ang hirap pa rin magsalita, nakangusong sabi ni Zhao Zuan. Sinabi ni Guang Chengzi, huwag na munang makipag-away, ang iyong sect master na si Jian Zizai at ang ating Emperor Xuanyuan ay hindi pa dumarating. Hinihintay ko munang masugpo ang malaking multo dito. Ngunit sa sandaling ito, fan below the heavenly seal, isang malaking halaga ng itim na yinchi ang kumakalat, tulad ng isang ghost vine. Ito, imposible. Mukhang nabigla si Guang Chengzi, nalaman niya talaga na hindi niya maalala si Fan Tianyin. Kabanata 3533 Ebolusyon. Anong uri ng pangkukulam ang ginamit ng malaking aswang na ito para putulin ang aking banal na kapangyarihan? Natakot si Guang Chengzi na mawala ang kanyang kayamanan, kaya sumakay siya sa itim at puting lumilipad na espada at binaril ang malaking multo sa ibaba. Yin at Yang, baligtarin ang mundo. Ang itim at puting lumilipad na mga espada ay naging dalawang likas na Yin at Yang aura, na bumasag sa fog ng mga multo. Tanging ang tunog ng mga bagyong may pagkulog at pagkidlat ang maririnig, at ang itim na ghost vine na nakasalo sa panty-anyan ay mabilis na lamagay at natangay ng hangin. Noon lamang namulaklak muli si Fan Tianyin at lumipad pabalik sa mga kamay ni Guang Chengzi. Nakahinga lang ng maluwag si Guang Chengzi, at gustong maalala ang dalawang Feijian, ngunit nalaman niyang walang gumagalaw. Ba, isang hayop. Ibalik mo sa akin ang aking mga espadang lalaki at babae. Galit na galit si Guang Chengzi, sa pagkakataong ito ay bumalik ang Heaven Seal, ngunit naalis ang mga espadang lalaki at babae. Sa sandaling ito, sa likod ng matandang pabo reel, 5 kulay ng banal na liwanag ang naaninag, at ang banal na liwanag ay naging 5 kulay na seda, bumagsak patungo sa itim na kailaliman.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang itim na fog ay lumaki na may nakakagulat na alon. Parang naabala ng limang kulay na divine power na ito, hindi ito makontrol ng malaking multo, at maraming yinchi ang nakakalat sa paligid. Iniluwad din ang mga lalaking lumilipad na espada. Nagmamadaling sumisid si Guang Chengzi, binawi ang dalawang lumilipad na espada, at pagkatapos ay tumalikod at sumuko. Brother Kung Zuan, salamat sa iyong tulong. Sinabi ni Kung Zuan na may malamig at mayabang na mukha, ang malaking multo na ito ay may mga mapanlinlang na pamamaraan, huwag kang makisali dito, hintayin kung supuin ito ng limang kulay na banal na liwanag. Parang kumukulo na naman ang bangin. Kaagad, tila isang pagsabog ng bulkan, at ang mga itim na ghost beast meteor, na siksik tulad ng marahas na hangin at ulan, ay lumipat patungo sa mga monghe upang muling magbinyag. Ang tatlong master ng Zis Amen, Yushu Palace at Hua Palace lahat ay may sobrang pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maraming beses na silang dumaan sa 100 Ghosts Night Walk, ngunit hindi pa sila nakatagpo ng ganoong nakakatakot na labanan. Bilang karagdagan, ang Zis Amen at Hua Palace ay pagod na pagod, at ngayon ay may isa pang malakihang pag-atake, na talagang naubos. Limang kulay na banal na apoy. Ang mga mata ni Kung Zuan ay nagliwanag ng gininto ang pulang nagliliyab na apoy, at sa likod niya ay parang paboril na bumubuka, at ang banal na liwanag ay pinakawalan. Ang bughaw, dilaw, pula, itim at puti, makukulay na magaan na balahibo, ay naging apoy na tumangay sa mata ng impyerno, at bumagsak. Hindi mabilang na mga multo at mga hayop ang nasunog sa pamamagitan ng banal na apoy na ito, sa wakas ay nag-aalis ng isang krisis. Gayunpaman, nagpatuloy ang dagandong na tunog sa ibaba, at halatang kasisimula pa lang ng pag-atake ng Ghost Beast. Nasaan si Chiyo? Nagtanong si Guang Chengzi sa oras na ito, paano siya naging palaaway na tao, bakit siya nawala? Ang tanggang iyon ay hinabol na ang isang haring multo bago ka dumating at bumaba sa kailaliman ng mata ng impyerno. Sabi ni Ziguang sa kawalan ng pag-asa. Ano? Hindi nakaimik ang mga Diyos ng Yushu Palace, at alam din nila na karamihan sa kanila ay hindi makakaasa kay Chiyo. Alam kong papatayin siya ng kanyang sariling pagmamataas sa madaling panahon. Ngumisi si Kung Zuan at sinabing, haharapin ko ang malaking multo na ito, makatitiyak ka na linisin mo ang mga isda na dumaan. Ang net. Hindi namin kailangan ng proteksyon mo. Matigas na sabi ni Yun Xiao. Fairy Yun Xiao, tinitingnan ang iyong ekspresyon, ilang beses mo magagamit ang Primordial Gold Fight. Pagmamalaking tanong ni Kung Zuan. Kung hindi dahil late na dumating ang Yushu Palace mo, nakakonsumo ako ng sobra, paano ka magagalit dito? Tumanggi si Yun Xiao na tanggapin ito. Si Xiaobao ay abala sa pagsisikap na ayusin ang mga bagay-bagay, junior sister, kalimutan mo ito, ang pangkalahatang sitwasyon ay mahalaga. Hindi ka pa nakaka-recover, kaya hindi ka matapang. Ang malaking multo na ito ay mahusay din sa pagpigil sa mga nakakasakit na sandatang mahika. Ang makakapagpatatag ng malaking multo dito ay ang limang kulay na divine light ng matandang pabo reel. Kinagat ni Yun Xiaoyin ang kanyang mga ngipin at sinabing hindi nakakumbinsi, sa pagkakataong ito hayaan mong ipakita ng matandang paboril ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga escarlata na eyeballs ang kumikislap sa mga mata ng impyerno. Ang mga escarlata na eyeball na ito ay naglabas ng kidlat ng pulang ilaw, na agad na sumabog sa lahat ng mga monghe. Naramdaman ng mga magsasaka ang presyon ng mga pulang ilaw na ito, at agad silang umiwas. Mag-ingat ka, lalabas na ang malaking aswang na ito. Tuwang-tuwa si Kung Zuan. Tama lang. Nakakatamad itago ang ulo mo at ipakita ang buntot mo, hayaan mong iligtas ka ni Lolo Kong. Pero sa feeling, malalaman mo rin na nanunukso si Kung Zuan. Ang malaking multo ay lumabas mula sa mata ng impyerno, isang ulo na kasing laki ng Cosmic Nebula, at hindi mabilang na mga escarlata na eyeballs tulad ng hindi mabilang na mga bituin. Ang buong katawan ay natatakpan ng mga pulang linya ng dugo, ngunit ito ay talagang kulay dugo na likidong enerhiya na patuloy na dumadaloy dito. May mga kamay na 8 daliri sa likod, at kalahati lang ng buong katawan ang lumulutang palabas, at libu-libong kamay ang nakalabas na. Si Kung Zuan ay ganap na balewala sa harap ng malaking aswang na ito. Gayunpaman, ang limang kulay na banal na liwanag ay nagliliyab na parang isang malarosas na glow, nagpiprint at nagtitina sa kalangitan, na sumasakop sa buong malaking multo. Ungol. Ang malaking multo ay nagkakawala ng nakakakilabot na pagsirit, at ang bawat bola ng mata ay sumambulat na parang plasma ng dugo, ngunit ito ay talagang isang malaking bilang ng mga multo at hayop na napisa mula sa mga eyeball na ito. Ang pula at itim na mga ghost beast ay mas mabangis kaysa sa ordinaryong mga ghost beast, at sila rin ay medyo matalino, at nagsimula silang sumugod sa lahat ng direksyon. Upang takpan ang iba pang mga multo at hayop, ang malaking multo ay naging itim na kulog at hinawakan ang libu-libong malalaking kamay patungo kay Kung Zuan at iba pang mga magsasaka. Limang kulay ng apoy, sumasayaw ang phoenix sa langit. Ang mga balahibo ng pabo reel sa likod ni Kung Zuan ay naging malalaking makukulay na balahibo na lumilipad. Ang mga lumilipad na balahibo na ito ay mabilis na nag-condensed, umikot ng napakabilis, at naging isang baligtad na kalawakan. Ang limang kulay na Phoenix Feather Flame Beam ay bumangga sa higanteng itim na arm formation ng malaking multo.
Boom! Gitling! Sinalanta ng mga shockwave ng itim na kulay ang kalangitan. Sinubukan ng mga magsasaka ang kanilang makakaya upang labanan, at ang paghihirap ay hindi matiis. Itong matandang paboril, patayin ang maltong hayop o patayin kami. Ngumisi si Zhao Zuan. Nang makitang hindi napigilan ng malaking multo ang limang kulay na banal na liwanag, nakita niya ang kulay dugo ng mga guhit sa katawan ng malaking multo na unti-unting nagpapakita ng kulay abo-ginto. Anong nangyayari? Itong Ghost Beast. Tumataas ang pressure. Ang matandang lalaking nakasakay sa crane ay umindayog hanggang mamatay ang isang malaking bilang ng mga aswang na hayop kasama ang kanyang mga tungkod, at sabay na tumalikod at sumigaw, "Kung Zuan, tumigil ka." Sa isang sandali, ang malaking maltong ito ay masusunog hanggang sa mamatay. Hindi nakipagkasundo si Kung Zuan. Stupid. Hindi mo pa nakikita. Ginagamit ng malaking aswang na ito ang iyong banal na liwanag para mag-evolve. Ano? Natigilan si Kung Zuan. Ang iyong limang kulay na banal na liwanag ay ang kapangyarihan ng likas na pinagmulan. Pinagsasama nito ang mga lakas ng iba't ibang angkan ng Suzaku at may epekto ng muling pagsilang mula sa abo. Ito ang banal na apoy ng magkakasamang buhay ng Yin at Yang. Gustong salakayin ng mga multo at hayop ang mundo ng Yang at natatakot sila sa enerhiya ng Yang, kaya gusto nilang umasa sa iyong banal na apoy. Nagalit at pinaghalo sa purong Yang tunay na apoy. Ito ay naging isang klima, ang paglilinang nito ay hindi mas mahina kaysa sa iyo, hindi mo ito masusunog hanggang sa mamatay, tutulungan mo lamang ang emperador sa pag-abuso. Nagmamadaling pinigilan ni Kung Zuan ang kanyang banal na apoy matapos itong marinig. Huli na ngayon, ang malaking multo ay tila nalaglag ang balat, at ang itim na kabibi ay nabasag at natuklap. Ang pattern na pula ng dugo ay naging kulay abo-ginto, at ang katawan ay biglang tumaas ng husto. Libu-libong armas ang lumabas sa katawan nito sa isang iglap, nagwagayway ng kulay abo na gintong ripples, at direktang sinampal si Kung Zuan 108,000 milya ang layo. Walang pakialam ang lahat sa ginagawa ni Kung Zuan. Sa sandaling ito, ang malaking multo ay ganap na lumabas sa mata ng impyerno. Daan-daang matataas na haligi, 10,000 braso, at mga mata na puno ng mata, muling nagsilang ng isang grupo ng mas makapangyarihang mga aswang na hayop. Ghost. Ghost King. Ang malaking ghost na ito ay naging Ghost King sa pamamagitan ng pag-asa sa banal na apoy. Kabanata 3534 na nasaan ang iba. Ang ebolusyon ay katumbas ng paraan ng paglilinang ng mga multo at hayop. Asenso ang mga monghe, gayon din ang mga multo at mga hayop, at ito ay napakasalimuot. Sa ngayon, ang mga monghe ay may napakakaunting impormasyon. Alam ko lang na ang ilang ordinaryong mababang antas na Ghost Beast ay hindi madaling mag-evolve. Ang mas advanced na mga multo at hayop, ang malalaking multo na ito, ay kadalasang maaaring umunlad ng mas malakas sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari. Ang malaking multo ay nag-evolve sa Ghost King, at mayroong dalawang pangunahing palatandaan. Una, maaari itong magparami ng mga multo at hayop, o magdala ng malaking bilang ng mga multo at hayop sa mundo. Ang dalawa ay ang cultivation base ay maaaring maging pare-pareho sa pangkalahatang True God Realm Cultivator. Ang antas ng paglilinang ng malaking aswang na ito ngayon ay sobrang nakakatakot, ngunit hindi siya nang ahas na pumasok sa mundo ng mahabang panahon. Ngayon na ito ay engrande, tumuntong sa mata ng impyerno, ito ay malinaw na ito ay ganap na naging isang Ghost King level. Sa kabilang dulo, ang dalawang Ghost King. Ito, kailangan muna nating umatras. Nakikita na ang sitwasyon. Hindi maganda, malakas na sumigaw si Xiao Bao, mga kapwa Dawista, mas mabuting umalis muna. Hintayin mong dumating ang mga hayop ng bundok Samero. Saka lang tayo makakalaban. Dahil ang Mingquan ay puno na ngayon ng Yin Qi, kahit nasa parehong antas, ang mga multo at hayop ay mas malupit kaysa sa mga tao. Sa makatuwid, ang mga umabot sa antas ng mga Ghost King ay kadalasang pinipigilan ng mga banal na hayop. Ang likas na kakayahan, ang bagay na ito ay hindi mabubuo sa pamamagitan lamang ng paglilinang. Ngunit paanong susuko ang haring multo, dumating siyang handa at dire-diretsyong tumutok sa langit. Ang Hanyuan Jin daw ni Yun Xiao ay palaging target ng matinding puot. Ngayon na mahina si Yun Xiao, ito ay isang magandang panahon. Ang haring multo ay tumalikod, at ang kanyang 10,000 braso ay naging isang itim na pader na bakal na sumasakop sa langit at lupa, ganap na nilamon ang kalangitan. Kuya. Nang makita ito, nagmamadaling dinala ni Qiyong Xiao at Bixiao ang Jin Jiao Scissors para sumuporta. Ngunit nilapitan ni Jin Jiao Scissors ang mga itim na bisig na iyon, iilan lamang ang nabali, at sila ay naharang. Yuner. Histeryosong sigaw ni Zhao Zuan. Bagamat may mga monghe na namatay sa pagpatay ng mga multo mula pa noong sinaunang panahon, walang mag-aakalang babagsak ang tunay na Diyos na si Yun Xiao. Ang mga magsasaka na sabik na kumalat ay nasa isang masalimuot na kalagayan. Hindi kaya. Tapos na talaga ang mundo. Ang matipunong mga mata ni Yun Xiao ay hindi nagpakita ng anumang takot. Dumura siya ng isang subaw ng blood essence at kinulayan ito sa Hanyuan Jindao, at ang Jindao ay napakatalino muli. Isang Ghost King lang, tingnan mo ang aking banal na kapangyarihan. Si Hanyuan Jindao ay nakatayo sa harapan, na bumubuo ng isang gintong kalasag upang protektahan si Yun Xiao.
Kasabay nito, hindi mabilang na itim kulay abong yinchi ang nasisipsip sa gintong balde. Tinulungan ni Jin Dao si Yun Xiao na makayanin ang napakalaking pinsala, ngunit ang pagkonsumo ni Yun Xiao ay tumataas din, at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Hayaan mo. Ililigtas ko ang kapatid ko. Gustong iligtas ni Zhao Zuan ang mga tao, ngunit tinalian siya ni Ziguang gamit ang isang immortal na lubad. Maliban kung dumating ang Sect Master, ang sinumang pupunta ay ipapadala sa kamatayan. Ang Sect Master ay hindi makakarating. Hindi mo ba naiintindihan? Sa pagkakataong ito, ang mga multo ng Underworld ay magkakasamang kumikilos. Namumula ang mga mata. Puyat nagising si Zhao Zuan sa mga oras na ito, na may luha sa kanyang mga mata, ayokong mamatay. Sa wakas ay nilinang ni Yuner ang isang tunay na Diyos. Mas karapat dapat siyang mabuhay kaysa sa akin. Han Yuan Jindo Ubyan, narinig ito ni Yun Xiao gayon din, ang mga mata ay pula. Ngunit alam niya na natatakot siya sa pinakamasama. Dahil ang Han Yuan Jindao ay hinimok ng asensya ng dugo, ang mahabang buhok ni Yun Xiao ay nagsimulang pumuti. Ang mukha na hindi kailanman nagbago, ay nagpapakita rin ng medyo lumang estado, ngayon, ako, si Yun Xiao, ay patay na, at kailangan kong magpasakop. Ikaw, ang haring multo. Kasabay nito, ang hindi mabilang na pula at itim na mga aswang na hayop na napisa nito ay mabilis na lumaki. Ito ay naging isang hukbo ng mga multo at hayop na hindi dapat maliitin, at direktang pinalibutan si Yun Xiao. Kinailangan ni Han Yuan Jindao na harapin ang mga Ghost Beast na ito habang nilalabanan ang Ghost King. For a time, mas naging overloaded ang matinding operasyon ni Jindao. Paft! Si Yun Xiao ay nagluwa ng isang bibig ng dugo, at sa wakas ay hindi nakayanin ang pag-atake, at nalunod sa madilim na ulap ng mga multo. Yun Xiao. Gatlang M. Panganay na kapatid na babae. Gatlang M. Ang magkapatid na si Zhao Zuan at ang mga kapwa at disipulo ni Ziz Amen, ay hindi makapaniwala sa aking nakikita. O tunay na Diyos na pinabanal sa laman. Gusto mo ba talagang mahulog sa kapangyarihan ng Underworld? Walang kamatayan. Kung tutusin, ito ay isang pag-iisip lamang. Ang 10 mangkukulam ng Wapalas at lahat ng immortal ng Yushu Palace ay nagbubuntong hininga din. Sinong mag-aakala na si Yun Xiao, isa sa pinakamalakas sa kanila, ang unang mahuhulog? Teka, kung ganoon, ano iyon? Sa sandaling ang lahat ay nasa ulirat, nagtanong si Kung Zuan, na hindi alam kung kailan lilipad pabalik. Biglang narinig ng lahat na may tunog sa lugar kung saan nahulog si Yun Xiao. Unti-unti, ang tunog na ito ay naging napakalinaw, at tumagos sa kalangitan ng labis. Nagsimulang lumuwag ang higanteng itim na bola na binalot ng libu-libong malalaking kamay ng Ghost King. Sunod-sunod, ang itim at gininto ang mga sinag ng ilaw ay lumabas mula sa puwang. Emperor Sword Intent. Narito si Emperor Xuanyuan. Hindi ito ang Supreme Sword Intent. Saan nanggaling ang Emperor Sword? Ang mga dakilang mangkukulam ng Wapalas ay nagbago rin ng kanilang kulay, at ang kanilang mga anit ay manhid. Ang tanging mga tao na nag-iisa sa pinto ay puno ng ningning sa kanilang mga mata, tuwang-tuwa. Kasamang Dawistye. Buhay pa ang kapwa ko Dawistye. Paano ito posible? Makakalabas siya sa Primordial Golden Dao. Hindi makapaniwala sina Qiyong Xiao at Bi Xiao. Huwag mong hayaang isipin nila ito, ang layunin ng espada ng mapanirang emperador na iyon ay tumagos na sa malaking kamay ng haring multo. Ang itim na kamay na bakal na tila hindi nasisire ngayon, ang kuta ng Yin Shi, ay lumitaw na marupok sa harap ng layunin ng espada ng emperador. Bang! Gatlang M. Hindi mabilang na itim na fragment ang sumabog, at ang Yin Shi ay nawala. Isang lalaking may hawak na itim na higanteng espada, na may isang matangkad na figure, tulad ng isang sikat na espada na nakatago sa harapan, at isang lalaki na may pinigilan na banal na liwanag, ay nakatayo doon na may kalmadong ekspresyon. Ye Fan iyon. Paglingon niya, tumingin siya kay Yun Xiao, na natigilan. Okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Ye Fan. Sa totoo lang, gusto niyang ayusin ng maayos si Yun Xiao, ngunit ito ay isang pagkakamali, at napakaraming benepisyo ang nakuha niya dahil sa gold fight. Ngayon, si Yun Xiao ay kalahati na ng kanyang benepisyaryo, at hindi nag-abala si Ye Fan na masyadong pakialaman ang babaeng ito. Hindi sumagot si Yun Xiao, puno siya ng kalituhan. Paanong hindi mamatay si Ye Fan? Kung hindi siya namatay, bakit hindi siya mailabas ngayon lang? Ngayon lang, paano lalabas si Ye Fan ng mag-isa? Si Han Yuan Jindao ay sira. O nag-hallucinate ba siya bago siya namatay? Nawala ng kamalayan ni Ye Fan ang nakapaligid na sitwasyon, at tinanong si Zhao Zuan, saan ang lugar na ito? Ano ang nangyari? Oo Daoyo. Tuwang-tuwa si Zhao Zuan na malapit na siyang umiyak, 100 Ghosts Night Walk. Naghihintay ako sa impyerno. Mata. Salamat sa pagtalo sa Ghost King na iyon at sa pagligtas sa aking pamilya Yuner. Hindi nakakagulat na maraming mga Ghost Beast. Natigilan si Ye Fan, at kaagad na masayang sinabi, ang mata ng impyerno. Tapos nandito rin si Chi Yu. Paano ang iba? Kahit na ang Emperor Sword Intent ay hindi makakapigil sa matagal ng planong opens iba ng Ghost King.
Sa ilang sandali, libu-libong armas ang kumaway kay Ye Fan. Kasama ang hindi mabilang na gray-black rays, bumaril sila sa eyeballs ng Ghost King. Kabanata 3535 Imposibleng magnakaw ng manok. Ang gulo talaga. Sumimangot si Ye Fan, at may kamakaway na taichu sa kanyang kamay, isang umiikot na sword intent shield ang nakapalibot sa kanya ng ilang milya at milya. Ang spherical shield ay umiikot ng napakabilis, at ang black gold sword intent ay parang hindi mabilang na agos. Ang lahat ng mga sinag at malalaking braso ng Ghost King ay tumama sa spherical shield na ito, na parabang sila ay nasasangkot sa isang shredder. Tumayo si Yun Xiao sa likod ni Ye Fan, nakatingin sa airtight sword intent sphere sa paligid niya, naramdaman ang takot sa pamimilit ng sword intent, nagulat siya. Ang pinakamahusay na depensa ay ang pag-atake. Ang pinakamataas na antas ng kabagsikan ng Emperor's Sword Intent ay nagdala din ng pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa pagtatanggol. Gayunpaman, ang pinakanakakagulat kay Yun Xiao ay ang paggamit ni Ye Fan ng Sword Intent na talagang hindi kapani-paniwala. Isang uri ng enerhiya na purong ginagamit upang patayin ang kalaban, kaya bang maglaro ng mga ganitong misla na trick. Sa sandaling ito, naglabas si Ye Fan ng isa pang espada, at ang buong Vortex Sword at Shield ay nagsimulang umikot ng pabaliktad. Walang kapantay, refleksyon. Ito. Tila nabaligtad ang universo, at ang lahat ng enerhiyang yin na hinigop ngayon ay ibinuhos patungo sa haring multo sa kaibuturan ng mata ng impyerno. Ang itim na sinag, at maging ang mga braso, na dala ang Emperor's Sword Intent, ay nabasag ng may napakalakas na puwersa. Nagkaroon ng mga pagsabog ng marahas na dagandong mula sa mga mata ng impyerno, at kitang-kita na ang Ghost King ay malubhang nasugatan din. Kung ikukumpara sa pangkalahatang layunin ng counterattack sword, ang pagmuni-muni ng trick na ito ay maaaring kopyahin ang orihinal na hitsura ng iba't ibang mga trick at labanan ang mga ito pabalik. Ang mga trick ay maaaring kopyahin, at kailangan mong kontrolin ang enerhiya na dumarating sa isang iglap. Nagbibigay daan ito sa reflection na magamit ng mahusay, simple at epektibo ng walang counterattack, kaya matagal na itong hindi ginagamit ni Ye Fan. Ngayon, si Ye Fan ay may mas malalim na pag-unawa sa espasyo, na ginagawang mas magagawa ang pagmuni-muni. Tila napagtanto ng bagong promote na Ghost King na sinipa niya ang bakal na plato at tuluyang itinigil ang opens iba. Ang presyon ng mga tao sa itaas ay bumaba ng husto, at may pagkakataon na huminga. Hanggat hindi umaatake ang haring multo, papatayin ng mga monghe ang mga ordinaryong ghost beast, at natural na tatamaan sila ng isa-isa, at agad na lipulin ang hukbo ng 8 aswang na hayop. Ang 10 wizard ng Lingshan ay mabilis na nag-ayos ng rain prayer formation upang maibalik ang kanilang espiritu, at nagkataon, nililinis nila ang ilang mga multo at hayop na nakalusot sa lambat. Nasaan si Chiyo? Tanong muli ni Ye Fan kay Zhao Zuan. Bumalik sa katinuan si Zhao Zuan at sinabing siya. Hinabol niya ang isa pang Ghost King at nahulog sa mata ng impyerno. Natatakot ako. Ang malas. Ano? Bumaba ba siya? Sumimangot si Ye Fan, hindi pa rin siya nakakapagtanim ng katawan na immortal. Hehe. Ignorante, immortal, holy, ang dali lang. Si Kung Zuan ay lumipad pabalik sa oras na ito. Pinuprotektahan ni Shen Guang ang kanyang katawan, at hindi siya nagdusa ng anumang pinsala. Sinulyapan ni Ye Fan ang 5 sinag ng liwanag sa kabilang panig, at malamang nahulaan niya kung sino iyon. Sinabi ko kanina na si Chiyu ay masyadong mayabang at mamamatay sa kanyang sariling kawalang ingat sa lalong madaling panahon. Ikaw ba si Kung Zuan ng Yushu Palace? Tanong ni Ye Fan. Si Kung Zuan ay nagpakita ng mapangasar na tingin, anak, mukhang maganda ang iyong paningin. Nakikilala mo talaga ang upuan na ito. Nandito si Ji Xuanyuan. Tumingin si Ye Fan sa paligid. Si Emperor Xuanyuan ay nakikipag-ugnayan sa Ghost Gate malapit sa Yushu Palace, at hindi pa siya pumupunta rito, sabi ni Kung Zuan. Sinabi ni Ye Fan na, pagkatapos ay hindi siya pinansin at iniwan ang kanyang sariling mga iniisip. Naiwan si Kung Zuan sa isang tabi, medyo natulala. Hindi kaya kinakausap niya ito para lang tanungin kung nasaan si Ji Xuanyuan. Boy! Ang lakas ng loob mong paglaruan itong upuan. Galit na galit si Kung Zuan. Hindi maipaliwanag na tumingin sa kanya si Ye Fan, bakit kita pinaglaruan? Ni hindi kita kilala, ito ang unang beses na nakita kita. Hindi ko alam. Halos iluwa ni Kung Zuan ang isang subo ng lumang dugo. Hahaha. Mahusay ang sinabi ng kapwa, the Wistie. Matandang peacock, kung sa tingin mo ay isa kang primitive na minahan ng kristal, dapat kilala ka ng lahat. Tumawa si Zhao Zuan. Maging si Yun Xiao at iba pang San Xiao ay hindi napigil ang matawa. Ang Kung Zuan na ito ay umasa sa likas na 5 kulay na banal na kapangyarihan, at kakaunti lang ang mga karibal niya sa ilalim ng hindi masisirang santo, at medyo nangingibabaw din siya sa mingkuan. Bago pumasok si Emperor Xuanyuan sa Yushu Palace, bagaman si Kung Zuan ay miyembro ng Yushu Palace, madalas siyang nanatili sa Mount Samiro, na sinamahan ng mga banal na hayop. Dahil sa pananaw ni Kung Zuan, wala sa mga immortal na Diyos sa Yushu Palace ang kanyang kalaban. Ito ang kaso ng mga tao sa Yushu Palace, at si Kung Zuan ay natural na mas nahihiya para sa mga monghe sa Zisamen at Wa Palace.
Sa makatuwid, sinusubukan ng lahat na ilabas ang kanilang galit sa kanilang likuran, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila ito matalo, at walang paraan. Boy! Kahit ano pa ang impyerno ngayon, dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Si Kung Shuang ay nakakita ng maraming Emperor Sword, Emperor-level artistic conception o hindi, at hindi siya magagapi. Huwag kang mayabang, may iniisip ako. Si Ye Fan ay nagdurusa sa sakit ng ulo, paano siya magkakaroon ng puso na patahimikin ang mayabang na lalaking ito? Nahulog si Chi Yu sa mata ng impyerno, at makatuwirang tama na huwag pansinin ito. Gayunpaman, una, marami siyang relasyon kay Chiyo, at pangalawa, nangako siya kay Bai Chenluo na tutulungan niya itong mahanap ang kanyang biolohikal na ama. Sir, tuparin mo ang iyong salita. Kung talagang namatay si Chiyo sa ibaba, hindi ba niya sinira ang kanyang pangako? Huwag kang maingay. Naninigas ang mukha ni Kung Zuan, walang nang ahas na sabihin sa kanya na huminto sa paggawa ng ingay mula noong sinaunang panahon. Ang lahat ng mga immortal ay mayroon ding kakaibang mga ekspresyon, at ang ilan ay natulala. Itong matandang pabo real, may mga pagkakataon na siya ay nangungunot, hehe. Pinunasan ng dawis na si Xiaobao ang kanyang ilong at masayang sinabi. Kuya kung tutuusin, ito ang unang pagkikita natin. Ang mga kabataan ay medyo hindi makatwiran. Bilang isang nakatatanda, huwag masyadong seryoso. Lumapit si Guang Chengzi at humimok. Ngumisi si Kung Zuan, kung gayon, hayaan mo siyang maging matino. Sa tingin mo ba talaga na ikaw si Emperor Xuanyuan, gaano ka kangas? Nakita ko ang 5 kulay na liwanag na kumikislap sa likod niya, nagiging isang malaking fan ng mga makukulay na ilaw, at humahaplos sa harap ni Ye Fan. Gumaan ang mga kamay ni Ye Fan, napagtanto lamang na kinuha si Tai Chu. Old Peacock. Daang multo na naglalakad sa gabi, ang larangan ng digmaan ng pagpatay ng mga multo, ano ang tinatanggap mo ang aming mga armas? Galit na galit si Ziguang. Bakit, sumali na ang batang ito sa Zizai sect mo? Oo, ayaw din niyang pumunta sa Yushu Palace, kaya pinagtatawanan niya ang sarili niya, nginisyan ni Kung Zuan. Kung Zuan, ibalik ang espada sa binatang ito, hindi ngayon ang oras para makipag-away, sabi ng matandang nakasakay sa crane na nakakunot ang noo. Xianweng, huwag kang mag-alala, kung ano ang nangyari sa Eye of Hell ngayon, ako, Kung Zuan, ang bahala sa lahat ng ito ng mag-isa, ngunit ang batang ito ay bastos, kailangan ko siyang bigyan ng kulay. Bago matapos magsalita si Kung Zuan, nakita niya si Ye Fan. Sa harap niya, iniunat niya ang kanyang kamay. Ikaw, anong ginagawa mo? Tumitig si Kung Zuan, na parang hindi ka panipaniwala. Hindi nagsalita si Ye Fan, ang kanyang mukha ay walang pakialam, na parabang may kinakalikot siya mula sa isang invisible space bag. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Ye Fan ang kanyang kamay. Bilang karagdagan sa Taichu, naglabas din si Ye Fan ng ilang iba pang lumilipad na espada ng nakuhang antas ng Lingbao. Hindi mo kailangan ng mga espada, kaya para saan mo itinatago ang magagandang espadang ito? Kukunin ko ang mga ito para sa iyo. Hindi na pinayagang magsalita pa si Kung Zuan, naglagay na si Ye Fan ng ilang lumilipad na espada sa Sword God Ring. Isang grupo ng mga diwata ang natulala. Mabuting tao. Tanging si Kung Zuan lang ang palaging gumagamit ng 5 kulay na magic light para alisin ang mga kayamanan ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, hindi mawawala ang bigas ng matandang pabo real sa pagnanakaw ng manok mismo. Kung hindi mo ito kikitain, mawawala ito sa iyo. How, you, paano mo ito maibabalik sa akin? Napatulala si Kung Zuan. Hindi pa siya banggitin, maging ang mga mata ng ibang mga taong Yushu Palace na nakatingin kay Ye Fan ay ganap na nagbago. Tulad ng inaasahan sa isang Emperor Swordsman. Hindi madaling linangin ang paraan ng emperador na ito. Hinaplos ni Xianweng ang kanyang balbas at tumango. Nag-isip si Yun Xiao, ngunit pakiramdam niya ay malabong mangyari. Kung tutusin, kung ganoon nga ang kaso, ito ay masyadong nakakatakot. Sa sandaling ito, lumundag ang itim na enerhiya sa ibaba, at halatang babalik na muli ang Ghost King. Hindi pa tapos ang Night Walk of 100 Ghosts, ingat kayong lahat. Matandang Peacock. Huwag kang lumaban sa infighting, ang pinakamahalaga ay ipagtanggol mo muna ang 2 haring multo. Sabi ni Guang Chengzi. Haha, huwag kang mag-alala sa lahat, kahit na ang iyong Emperor Xuanyuan, ang aming sect master ay hindi dumating, kung mayroon kang kapwa Dawistye, maaari mo pa ring gawin ang 2 Ghost King na hindi makatawid sa Thunder Pond. Si Zhao Zuan ay naging maliit na anak ni Ye Fan. Tulad ng isang fanboy, sa tingin ko ang maliit na kaibigang tao na ito ay talagang kamangha-manghang. Biglang umiling si Ye Fan, wala akong oras para pumatay ng mga multo dito. Ano? Fellow Dawistye, ikaw? Saan ka pupunta? Maaari naming harapin ang karamihan sa mga multo at hayop, ngunit para masupol ang haring multo, kailangan namin ng iyong Imperial Sword Intent, sabi ni Yun Xiao na may komplikadong ekspresyon. Mga mahiyain, natatakot ka ba? Ayaw pa rin ni Kung Zuan. Si Ye Fan ay masyadong tamad na sumagot, tumingin lamang sa kailaliman at mahinang sinabi, hahanapin ko si Chiyu. Kabanata 3536 na palaisipan. Nagulat ang lahat. Kasamang Dawistye. Ito ay ganap na imposible.
Hindi ka pa nalilinang sa isang tunay na Diyos, lalong hindi masisira. Ang pagpunta sa underworld ay talagang mapanganib. Oo, ang mga patakaran ng underworld ay ganap na naiiba mula sa mga nasa mundo. Kung gusto mong mabuhay, ang lahat ay nakasalalay sa swerte. Sabi ni Ziguang. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi niya alam na delikado ang mag-isa. Ngunit ang pangako ay pangako. Nangako siya kay Bai Chenluo na hahanapin si Chi Yu. Hindi siya makababa sa Juyuan ng may matinding kahirapan, at napakalapit niya, ngunit si Bai Chenluo at ang kanyang biolohikal na ama ay pinaghiwalay ng Yin at Yang. Bukod dito, dahil sa pagiging makasarili, gusto niya talagang makilala si Chi Yu kahit sandali. Mayroon akong Emperor's Sword Intent, kaya dapat kong protektahan ang sarili ko. Munting kaibigan, kahit na ang Emperor's Sword Intent ay higit sa lahat, hindi pa rin kayang malampasan ng iyong katawan ng Yin at Yang. Pinayuhan din ni Guang Chengzi. Ngumiti si Ye Fan, may dahilan ako para pumunta dito. Ikaw ang bahala. Bago siya matapos magsalita, naging Black Gold Light Beam si Ye Fan, diretsyong bumagsak sa napakalalim na kailaliman. Sayang, ang masining na paglilihi ng emperador, ang kagustuhan sa sarili ay kasing lakas ng bato, kapag nakapagdesisyon ka na, walang silbi ang sasabihin ng iba, napabuntong hininga si Xianweng. Ito ay isang grupo lamang ng mga taong makasarili, nginisyon ni Kung Zuan. Sa sandaling ito, ang makapal na itim na fog sa mata ng impyerno ay naging daan-daang milyong itim na kagubatan. Ito ay sinasabing isang kagubatan, ngunit ito ay hindi anumang halaman, ngunit isang bagay na parang puno na nabuo sa pamamagitan ng paghalay ng iba't ibang yin. Unti-unti, ang mga puno ay magkakaugnay at naghahabi sa isang siksik na network. Ano ito? Nagulat na sabi ni Ziguang, hindi pa ako nakakita ng ganoong ghost beast. Ito ay hindi isang multo, ito ay tila gumagawa ng isang uri ng kuta, sabi ni Xiaobao habang hinihimas ang kanyang baba. Anong ginagawa mo? Lahat ng yin chi na lumalabas sa mata ng impyerno ay nawasak. Si Kung Zuan ay puno ng galit sa sandaling iyon, at ang limang kulay na banal na liwanag ay muling nagpakita ng kapangyarihan nito, na bumababa sa kalangitan. Ang banal na liwanag ay parang nagninangas na ulap, na nagngangalit sa itim na siksik na parang punong network na ito. Matapos ang pagsunog ng isang beses, bagaman marami sa kanila ang nawasak, ang mga sumusunod ay lumalaki pa rin na parang baliw. Tingnan mo, may mga multo at hayop na gumagalaw sa ibaba. Nakita ng monghe na gumamit ng clairvoyant spell na may mali. Isa-isang ipinakita ng mga Diyos ang kanilang mahiwagang kapangyarihan, at pagkatapos ng maingat na pagmamasid, lahat sila ay nagulat. Sa ilalim ng malapunong network na ito, mayroong daan-daang milyong multo at hayop na nagmamadali sa lahat ng direksyon. Ito ay isang pagkukunwari. Gusto mong itago ang langit at tumawid sa dagat at itago si Chen Kang. Ito ay dapat na ang Ghost King sa ibaba. Alam na ang isang malakas na pag-atake ay hindi posible, plano niyang ipagtanggol ang lahat ng kanyang lakas at i-escort ang mga Ghost Beast na ito sa mundo. Kung napakaraming Ghost Beast na pinakawalan, kailangan silang alagaan. Masyadong marami, hindi na ako makapaghintay hanggang doon. Kumunot ang noo ni Xianweng at sinabing, noong nakaraan, nang makilala ko ang Haring Multo, lahat sila ay walang ingat at marahas na pag-atake, at sila ay matapang at hanggal. Ang dalawang Ghost King sa pagkakataong ito ay napakatalino, ito ay talagang kakaiba. Marahil, minumaliit natin ang karunungan ng mga multo at hayop sa underworld, sabi ni Guang Chengzi. Malamig na winalis ni Kung Zuan ang mga tao, ano ang silbi ng pag-uusapan ninyo tungkol dito? Ano man ang dahilan, ngayon ay wala nang pagpipilian kundi ang piliting basagin ang malapagong na lambat. Sa pagkakataong ito, mabuti ang sinabi ng matandang pabo real. Bago pa ang mga banal na hayop ng bundok Samero ay nasa hinaharap, hindi na ako makapaghintay na pololihin ang sitwasyon dito. Sabi ni Xiaobao na may singkit na mga mata. Nakakalungkot na ang aming Ziz Amen at Wapalas ay nakakonsumo ng maraming pera ngayon lamang. Tila na maaari lamang kaming umasa sa lahat mula sa Yushu Palace, sabi ni Qiyong Xiao. Hehe, sa harap ng pagsalakay ng underworld, ako ay nasa iisang bangka at tutulong sa isa't isa, tumawa si Guang Chengzi. Sa sandaling ito, tahimik na inilabas ni Xiaobao ang kanyang cuff at naglabas ng isang fairy lotus-shaped magic weapon. Nakita ko siyang pumitas ng dahon ng lotus at itinapon sa hangin. Ang mga petals ng lotus ay naging maputlang kulay rosas na ulan at hamog, na bumagsak mula sa langit. Sa isang kisap mata, hindi lang lahat ng naroroon ay nakadama ng 100% na naka-recover, ngunit sila rin ay na-refresh na parang tinulungan sila ng Diyos. Sa sandaling matapos itong gamitin ni Xiaobao, iniligpit na niya ang lotus, sa takot na makita. Senior brother, bakit ang iyong lotus ay puno ng likas na espiritual na enerhiya, anong uri ng kayamanan ito? Bakit hindi mo ito nakita kailanman? Prangka na tanong ni Yun Xiao na may matalas na mata. Awkward na ngumiti si Xiaobao, gadget lang yan, huwag kang mag-alala. Maliliit na gadget. Mayroong 12-dosenang mga Diyos at Diyos ang naruroon, at mayroong ilang mga tunay na Diyos. Ang iyong talulot ay maaaring ganap na maibalik ang aking estado sa isang iglap, na mas makapangyarihan kaysa sa anumang panlunas sa lahat. Ang
Sabi ng bruha na may kumikinang na mga mata, ang 10 mangkukulam ng Lingshan ay lahat ay interesado sa medisina, at agad silang naakit sa fairy lotus na ito. Kung tama ang hula ng matanda, baka ito ang unang bulaklak ng lotus sa maalamat na 5 days, ang walang ugat na fairy lotus. Sabi ni Xianweng na may malabong ngiti. Nahihiyang sinabi ni Xiaobao, Dawu, Xianweng, seryoso ka, maliliit na bagay lang, hindi masyadong misteryoso. Xianweng, anong klaseng birtod ang matandang ito, ikaw at hindi ko pa alam. Halatang marami siyang yaman sa kanyang koleksyon, ngunit matipid at maingat siya kapag weekdays, sa takot na may tumitig sa kanyang mga kayamanan. Tumawa si Guang Chengzi at nagsabi, sa tingin ko hindi mo tinatawag si Xiaobao, maaari mo itong tawaging Treasure the West. Ahem. Binago ni Xiaobao ang usapan, dahil ang lahat ay naka-recover na, mabilis na harapin ang hukbo ng mga multo at hayop. Iyon lang. Sa katunayan, hindi na niya kailangan pang sabihin pa, ginamit na naman ng mga monghe mula sa lahat ng panig ang kanilang mahiwagang kapangyarihan para pumatay ng mga multo at hayop sa magkaibang direksyon. Sina Zhao Zuan, Yun Xiao at ang iba pa ay panakanak ang tumititig sa ibaba. Hindi ko alam kung nasa ibaba si Ye Fan, kung okay lang siya, at kung nahanap na niya si Chiyo. Kasabay nito, sa ilalim ng mga mata ng impyerno. Dito, ito ay itinuturing na isang tunay na impyerno. Ang Yin Shi ay kasing lakas ng isang nakamamatay na lason, at nang mahawakan ito, para itong isang baliw na hayop, na sinusubukang lamunin si Ye Fan. Nasa panganib ang Longtan Tiger Den. Upang maiwasan ang mga aksidente, hiniwa ni Ye Fan ang ika-4 na layer at itinaas ito sa ika-5 layer sa sandaling pumasok siya. Sa pagkakataong ito, hindi nasaktan si Ye Fan ng 5 layer na disintegrasyon. Ito ay salamat din sa pag-unawa sa pinaka-orihinal na kapangyarihan ng espasyo sa paghahalo ng Golden Bucket. Sa pangkalahatan, ang kapangyarihan ng espasyo ay nagbibigay lamang sa isang monghe ng karagdagang kakayahan, at hindi maaaring madagdagan ang kanyang cultivation base o anumang bagay. Pero iba si Ye Fan. Si Ye Fan ay nagalit at natutunan ni Long Qi, at naging isang humanoid dragon. Nasa Shenlong ang halos lahat ng enerhiya, at si Ye Fan ay parang jigsaw puzzler, sa pamamagitan ng pagmaster at paggalugad ng iba't ibang enerhiya upang makumplito ang puzzle. Ngayon, pinunan ni Ye Fan ang isang mahalagang piraso ng spatial puzzle. Mahigpit man ang oras, hindi niya ito lubos na mauunawaan, ngunit natutunan niya pa rin ito. Sa ganitong paraan, ang dragon ni Ye Fan ay mas kumpleto, at natural na ang kanyang lakas ay lubos na napabuti. Para sa kadahilanang ito, ang pagkakawatak-watik ng ika-5 layer ay kumonsumo pa rin ng marami sa kanyang sarili, ngunit si Ye Fan ay maaaring tumagal ng mahabang panahon dahil siya ay may malaking reserba ng mga medicinal pill. Pababa na, pero paano ko mahahanap si Chiyo? Walang makita si Ye Fan, at sa pamamagitan lamang ng perception, nakikita niya na desyerto ang paligid. Bukod sa lumalakas na Yin Qi at ang patuloy na daloy ng mga multo at hayop, wala nang iba pa. Ang taong ito ay lalaban sa Ghost King, kaya hahanapin ko na lang ang Ghost King. Hindi, ang lokasyon kung saan naglunsad ang Ghost King ng kanyang pag-atake ay dapat dito. Bakit ako bumaba, ngunit hindi ko ito nakita? Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip. Pagkatapos mag-isip, oo. Ang mga patakaran ng underworld ay iba sa mga nasa araw. Sa sandaling naisip niya ito, naging mas maliwanag ang mga mata ni Ye Fan, at ginamit niya ang pag-unawa sa espasyo na natutunan niya lamang na bigyang kahulugan ang nakapalibot na espasyo. Kung ito man ay ang underworld o ang young world, ang kapangyarihan ng orihinal na espasyo ay pareho. Direktang tumalon si Ye Fan sa magulong mga batas, na parabang hinailan niya ang lahat ng uri ng mga sanga, natagpuan ang pangunahing poste ng malaking puno, at tinunton pabalik ang ilang mga ugat. Biglang nagbago ang eksena sa harapan niya. Ito, manhid ang anit ni Ye Fan. Bagamat hindi niya nakita ang haring multo, nabigla pa rin siya sa pagbabagong nasa harapan niya. Kabanata 3537 Ghost King. Nagbago ang kakaiba at baluktot na anyo ng mga multo at hayop na naglalakbay. Mga hayop sa kabundukan, lobo, tigre at leopardo, isda at insekto sa tubig. Lahat ng nilalang na makikilala ni Ye Fan ay lumitaw. Bagamat hindi kilala ni Ye Fan ang maraming nilalang, kahit anong tingin mo dito, lahat sila ay mukhang matatalinong nilalang. Naramdaman ni Ye Fan ang lamig sa likod niya. Tao iyon. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang kahindek-hindek, tulad ng mga kaluluwa ng tao na pinahirapan, patuloy na naglalakbay at gumagala dito. Paano ito? Bakit tao rin ang mga ghost beast sa underworld? Alam na ni Ye Fan dati na buburahin ni Yin Qi ang kanyang primordial spirit at gagawin itong mga ghost beast. Ngunit makatuwiran na pagkatapos ng Mingquan, walang kaluluwa ng tao. Bakit may mga anyo din ng tao ang mga multo at hayop na ito sa underworld? Ang punto ay, hindi ba dapat sila ay multo? Paano mo masasabing tao ito? Kaagad na inalis ni Ye Fan ang kanyang walang katulad na pananaw, at nakitang muli na ang mga ghost beast ay mga ghost beast pa rin, ganap na naiiba sa mga buhay na nilalang sa mundo. Ngunit gamit muli ang wuswang, ang mga multo at hayop na ito ay bumalik sa anyo ng buhay sa lupa. Bakit hindi ko ito nakita noon?
Dahil ba sa lakas ng kalawakan? Si Yefan ay lihim na nag-isip, at ngayon ay may dalawang posibilidad. Ang una ay ang lahat ng ito ay isang bitag lamang ng Haring Multo, at maaaring hindi totoo ang kanyang nakikita. At ang pangalawa, ay mas nakakatakot. Posible na ang buhay ng mga multo at hayop, o sa madaling salita, ang underworld at ang araw, lahat ng buhay ay talagang iisa. Dahil lamang sa hiwalay ang yin at yang at ilang tuntunin sa limang kai, ang mga kaluluwang ito ay hindi na muling magkakatawang tao, palaging nasa isang ghost state. Kung tama ang pangalawang hula ni Yefan, magiging malaki ang problema. Ang mga multo at hayop na kanilang kinakatay ay talagang pumapatay ng mga tao. Kahit na, habang sinisira ang kaluluwa, pinapawi din ito ang mga taong iyon sa totoong kahulugan. Bagamat ang Ghost Beast ang unang naglunsad ng pag-atake, may pagkakaiba pa rin. Ang likas na katangian ng mga digmaan sa pagitan ng mga tao at iba pang mga lahi, at mga digmaan sa pagitan ng mga tao, ay iba. Hindi sigurado si Yefan kung alam ito ng mga monghe sa Mingquan. Malamang, hindi nila alam, kung tutusin, kung walang wuswang si Yefan, at sa pamamagitan ng pagtunton sa pinagmula ng iba't ibang enerhiya, hindi niya makikita ang eksenang ito. Mukhang, Yin at Yang Second Realm, may iba pang sikreto. Napabuntong hininga si Yefan, kahit ano paman, sa ngayon, Chiyu lang muna niya mahahanap. Nagkawatak-watek si Yuan Shen. Niwasak ni Yefan ang libu-libong primordial spirit. Biglang tumaas ng husto ang mental power ni Yefan. Hindi rin ito paraan, sa underworld, ang kanyang kamalayan ay lubhang nalilimitahan ng yin. Sa pamamagitan lamang ng puwersahang pagtataas ng kanyang lakas sa pag-iisip, mahahanap ni Yefan ang Ghost King sa mas malaking sukat. Sa kabutihang palad, ang utak ni Yefan ay hindi kapani-paniwalang malakas sa estado ng fifth layer disintegration. Kahit na tumaas ng husto ang kanyang mental power, kaya pa rin niya. Biglaan. Sa kailaliman ng kadiliman, isang pares ng pulang dugo na mga mata ang sumulyap kay Yefan na may bakas ng curiosity sa lamig. What the hell? Sumimangot si Yefan, paanong may tao? Hindi siya natatakot sa langit at lupa, at kahit sino pa ang lalaki, ginagamit niya ang sword walk at dragon body technique. Ibinubuko ang mga pakpak ng dragon scale sword sa likod niya, at umuusad pa sulong. Pagkatapos ng sprint, may anino nga na nakatayo sa harapan niya. Ang itim na anino ay may mahabang buhok na lumilipad, at isang matangkad at tuwid na katawan. Siya ay ganap na itim, na may lamang ng isang pares ng pulang mata sa kanyang mukha, at walang iba pang mga tampok ng mukha. Nakikita mo ba ako? Haying sound transmission, medyo nanghuhula. Natigilan si Yefan, tao ba talaga siya? Ikaw ba, ang Haring Multo ngayon? Nagtanong din si Yefan sa pamamagitan ng voice transmission. Kawili-wili, maaari mo talagang tumawid sa hangganan ng yin at yang at makita ang aking katawan. Nag-iba ng direksyon ang Ghost King at umamin. Lalong bumigat ang puso ni Yefan, tao ka ba talaga? Tao, ha? Kaya mo, walang pakialam na sabi ng Ghost King. Anything is fine, tao ka ba o multo? Tanong ni Yefan. May pagkakaiba ba ang tao at multo? Tanong pabalik ng Ghost King. Gusto lang sabihin ni Yefan na oo, ngunit nalaman niyang may mali. Tao o multo ay pangalan lang. Tulad ng inaasahan sa isang Emperor Swordsman, makikita mo ito sa isang punto, mahinang tumawa ang Ghost King, you go. Hindi mo ginagawa. Hindi inakala ni Yefan na tiyak na mananalo siya sa Ghost King sa harap niya. Kung tutusin, wala namang nagawa dito ang refleksyon ng sarili niyang galaw. At ngayon, ito pa rin ang underworld, ang teritoryo ng iba. Kahit sa estado ng 5-layer disintegration, hindi naramdaman ni Yefan na may bentahe sa pamimilit kapag kaharap ang Ghost King. Bago ang Chronos at iba pang mga Titans, inilagay dito, sa pinakamahusay, sila ay nasa antas ng mga multo. Ang mga Ghost King na ito ay pawang mga tunay na halimaw sa underworld, ang mga hari ng Dark Matter World. Dahil nakikita mo ako, kung gayon. Ikaw at ako ay hindi magkaaway, sabi ng Haring Multo. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, bakit mo inaatake ang mga monghe sa Mingquan, bakit ka naglalakad sa gabi kasama ang 100 multo? Ano ang iyong layunin? Gusto mo bang tulungan kami sa pagtatanong nito? Tanong pabalik ng Ghost King. Gusto kong malaman ang dahilan, sabi ni Yefan. Dahilan. Ang Haring Multo ay biglang humagalpak ng tawa, na nagpapakita ng haplos ng kabaliwan. Napakasimple, ang langit at ang lupa ay hindi mabait, at lahat ng bagay ay aso, tayo sa underworld. Gusto lang ng fair. Ang dagandong na parang umiiyak na dugo ay umalangaw-ngaw sa isip ni Yefan. Lalong naguluhan si Yefan, at palaging nararamdaman na may mali. Sa tingin mo ba hindi patas na nasa underworld? Ngumisi si Ghost King, Emperor Swordsman, kung handa kang sumama sa amin, masasabi ko sa iyo ang alam ko. Ngunit kung ayaw mo, huwag makinig. Alam ko, ang masining na paglilihi ng emperador, isang pangako at 1,000 ginto, handa ka bang sumang-ayon? Umiling si Yefan, dahil dito, hindi ko alam ang totoo, at hindi ako makakagawa ng anumang pangako. Kung ganoon, huwag kang hamarang. Malamig ang tono ng Ghost King. Okay,
Anyway, hindi ko naman sinasadyang patayin ka, kaya nandito lang ako para mag-inquire tungkol sa isang warrior na bumaba ngayon lang, alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Yefan. Madalang na marinig ito ng Haring Multo, Emperador Escrimador, nagtatanong ka pa ba tungkol sa iba kong kasama? Alam mo ba na ako ang Haring Multo? Walang imak ang Haring Multo, nabulunan ng ilang sandali nang hindi nagsasalita. Mahanap mo ito sa iyong sarili, gayon paman. Hindi sa akin, sabi ng Hari ng Multo. Walang pagpipilian si Yefan kundi sumuko pagkatapos marinig ito. Ngunit tatalikod na sana siya at aalis, bigla niyang naramdaman na biglang lumabo ang anino ng Haring Aswang. May naramdaman si Yefan, at agad na binawi ang kanyang walang katulad na pananaw. Sa isang iglap, nawala ang itim na figure sa kanyang harapan, napalitan ng walang katapusang maitim na hayop. Ang katawan ng Ghost King ay parang hindi mabilang na itim na makapal na linya, na bumubuo ng isang bola ng sinulid. Ang makapal na itim na tubo na ito, tulad ng mga daluyan ng dugo, ay patuloy na nagdadala ng makapal na yin chi. Kasabay ng puso ng Haring Multo, namimilipit pa rin ang tubo. Ang mga itim na haligi na sumugod sa mata ng impyerno ay bahagi ng hindi mabilang na itim na tubo. Sa oras na ito, sa isang partikular na bahagi ng katawan ng Ghost King, mayroong isang malaking bilang ng mga itim na tubo, na natakton noong nakaraan. Tinanong ko sa huling pagkakataon. Hindi mo talaga nakita ang lalaking iyon. Nanlamig ang mukha ni Yefan. Kabanata 3538. Sinabi ng Ghost King sa pamamagitan ng voice transmission, kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta at hanapin ito mismo. Sa isang iglap, hindi mabilang na itim na tubo ang nagdulot ng mabagyong alon sa underworld. Ang madilim na siklab ng galit ay nag-alis ng gravitational vortex, na patuloy na kinaladkad pababa si Yefan. Alam ni Yefan na kung mas malayo siya sa Eye of Hell, mas mahirap para sa kanya na bumalik sa mundo. Halatang balak siya ng Ghost King na kaladkarin sa kailaliman ng underworld para hindi na siya makalabas pa. Ang nakakatakot na pamimilit ni Yin Chi ay naging dahilan upang ang espada ni Yefan na naglalakad at naglalakbay na dragon ay hindi magawang gumanap ng maayos. Nang makitang magtatengay na siya ng 108,000 milya ang layo, mabilis na gin-icing ni Yefan ang Divine Thunder Power ng bloodline ng Divine Dragon. Flying Dragon Crossing. Bumagsak ang kulog, at nawala si Yefan. Sa isang kisap mata, ang banal na kulog ay kumislap, at ito ay bumalik sa paligid ng Haring Multo. Tapos na. Nakahinga ng maluwag si Yefan, at medyo masaya sa kanyang puso. Ayon sa pamamaraan ng Qinglong ng 9 Transformations of the Dragon, pinagsama ni Yefan ang kanyang sariling pag-unawa sa kapangyarihan ng espasyo upang ipakita ang isang naka-target na filungdo. Tungkol sa kulog na tumama sa kanya, ang pangangatawan ni Yefan ay ganap na baliwala. Mula sa puntong ito, maaari ko talagang subukan ang 7 Calamities Asher Dragon Technique ng Cornering Overtaking. Espasyo. Ang mga kasanayan sa espasyo ni Qinglong. Sa pag-iisip pa lang, bumibilis na ang tibok ng puso ni Yefan. Hindi ka Blue Dragon, paano mo magagamit ang Blue Dragon Technique? Hoy! Bakit may aura ka ng Dragon Race? Parang may napansin din si Ghost King na mali. Ngumisi si Yefan at hindi nag-abalang magpaliwanag, mukhang nasa tiyan mo si Chiyu. Nang makita ang paglabas ng likidong Yin Chi mula sa isang bahagi ng katawan ng Ghost King, tinatayang nanggugulo si Chiyu sa loob. Hindi na nagsalita pa si Yefan, at direktang winasak ang Double Sword Intent. Napakakinis ng postura, at nakaunat ang brasong nakahawak sa espada. Sa simula ng araw, bahagya niyang itinaas ang bigat, at inilabas ang isang espada. Ang Sword Intent na sinamahan ng kapangyarihan ng espasyo para maglabas ng walang katulad na shockwave. Dimensional na pagkakatapon. 29. Ang dimensional na pagkakatapon na nakompress sa isang kritikal na punto, na nakabalot sa paputok na kapangyarihan ng pagsira sa kawalan, ay agad na dumating sa katawan ng Ghost King. Umuungol, ang galit na sigaw ng Ghost King, na may itim na hugis tubo na katawan, na nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa, patuloy na nagbubuo ng makapal na pasulong. Sa sandaling mahawakan ng Sword Intent ni Yefan ang mga tubular na bagay na iyon, ito ay parang sirang kawayan. Ngunit habang lumalalim ito, ang mga Yin Chi na ito ay tila isang uri ng pandikit, at talagang dahan-dahan itong sumunod sa layunin ng espada ni Yefan, at natunaw pa ito. Ang katawan ng Ghost King ay masyadong malaki, at ang kanyang cultivation ay hindi mas mahina kaysa kay Yefan. Ang ika-29 na layer ay nagkawatak-watek at sapilitang kinain. Ang layunin ng espada, na sapat na upang sirain ang lahat ng mga bituin sa loob ng ilang light years, ay maaaring naputol ang isang maliit na piraso ng laman sa Haring Multo, at mahirap saktan ang mga buto. Namangha si Yefan, marahil ito ay isang tipikal na quantitative change cost qualitative change. Ang madilim na bagay, pagkatapos ng lahat, ay may napakaraming kawalan ng katiyakan. Bago niya ito lubos na maunawaan, imposible pa rin itong ganap na pigilan. Imperial Swordsman. Sayang, sa underworld, hindi kita kalaban. Halatang gamaan ang loob ni Ghost King matapos kainin ang espadang ito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na tuklasan nito na sa halip na mabalisa, nagpakita si Yefan ng hitsura ng Tononibik.
Anong tinatawa-tawa mo? Nagtaka ang Ghost King. Siyempre masaya ako na magkaroon ng ganoong matibay na kalaban. Si Yefan ay hindi nakahanap ng kalaban para sa kanya na magsanay ng espada ng walang ingat sa mahabang panahon. Nagalit ang Haring Multo, hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay, hayaan mong sabihin sa iyo ng haring ito na sa mundong ilalim, wala ka. Bago pa siya matapos magsalita, mayroon ng hindi mabilang na itim na mga tubo na tumutumbok kay Yefan. Umaasa sa pagpapala ng Yin Shi, ang mga itim na tubo na ito ay kasing tigas ng likas na itim na bakal, at ang kanilang lakas ay kahanga-hanga. Bukod dito, ang Ghost King ay hindi ganap na walang utak na pag-atake. Ang lahat ng mga itim na tubers ay napapaligiran ni Yefan sa paraang tumutugma sa malalim na pagbuo ng gate. Senador Luo Wanxiang. Si Yefan ay tumawag ng daan-daang Liquid Sword Intent clone. Ang bawat clone ng Sword Intent, lahat ay may hawak na solidong Sword Intent Long Sword, ay nag-swipe ng serye ng Sword Intent laban sa itim na tubo. Shen Hui. Breaking Dawn. Palawit ng Star Dragon. Ang umuungal na espada na layunin ng Shockwave ay bumasag ng hindi mabilang na gumagala na mga multo at mga hayop sa underworld. Ang layunin ng Black Gold Sword at ang Black Pipe Formation ng Ghost King ay Teeth for Tat. Ngunit ang attack surface ng Ghost King ay masyadong malaki, at ang itim na tubo ay direktang nalampasan ng Sword Intent Avatar Formation sa harap, at nagsimulang lumabas mula sa likuran. Nang makita ito, si Yefan ay nagpatawag ng daan-daang libong lumilipad na mga espada sa itaas ng antas ng espiritu. Ang isang lumilipad na espada na umaapaw sa liwanag ay maaari lamang labanan ang kaagnasan ng enerhiya ng Yin kapag ito ay umabot sa antas ng isang espiritual na sandata, kasama ang proteksyon ng layunin ng espada. 8 Desolation Liuhei Dragon Shantang Sword Formation. Ang 8 Desolation Sword Dragon ay umungal patungo sa mga itim na tubo na iyon. Burning Heaven Dragon King Spear, Divine Thunder Spear, binomba ng salit-salit, sumasabog sa lahat ng direksyon. Ang kaluluwa ng dragon ay direktang pinakawalan at naghiwa-hiwalay, na bumubuo ng isang gintong dragon na 10,000 milya ang layo, umaaligid at pumailanglang. Ang lahat ng itim na tubo na nagtangkang saktan si Yefan ay hindi nakalapit sa ilalim ng matibay na proteksyon ng sword formation. Napaka-Emperor Swordsman. Ngunit pagod na pagod ka, tingnan mo kung gaano katagal ka makakatagal. Gaya ng sinabi ng malalakas na lalaki sa itaas, ang layunin ng espada ng emperador ay maaaring malimpasan ang kapangyarihan ng underworld, ang katawan ni Yefan ay hindi masisira pagkatapos ng lahat ng katawan. Napakalinaw din ng Ghost King tungkol dito, kaya hanggat kaya niyang ubusin at hawakan si Yefan, mananalo ang Ghost King sa huli. Ang mga mata ni Yefan ay itim at ginintuang, at alam din niya na hindi siya makakalaban ng mahabang panahon. Ito ang pagkakawatak-watek ng ikalimang layer, para makalaban niya itong Ghost King. Kapag ito ay ibinaba sa ika-4 na layer, ito ay magiging mahirap kahit na protektahan ang kanyang sarili. Patayin ang multo, patayin ang puso. Muli nilabas ni Yefan ang orihinal na katawan at itinutok sa lugar kung saan nilamon ng Haring Multo si Chiyo. Isang kapangyarihan ng banal na kulog ang bumalot kay Yefan, inis na handang umalis. Unti-unti, lumitaw ang isang pattern ng dragon scale sa kalahati ng mukha ni Yefan. Gayunpaman, si Yefan mismo ay hindi napansin na ang kanyang dragon scale pattern ay unti-unting naging itim mula sa ginto. Ang kaluluwa ng dragon ay bumalik mula sa malayo sa isang iglap, sumanib kay Yefan, at nagpalabas ng malakas na liwanag ng banal na kulog. Kulog at kulog, sabay-sabay. Ang figure ni Yefan ay naging isang nakasisilaw na gintong kulog at kidlat na dragon, na sinaksak ng husto patungo sa Ghost King. Sky-splitting Thunder Dragon Flash. Nag-flash ang Thunder Dragon. Pero nawala agad. Sa sandaling ito, ang espasyo ay direktang nagbigay daan. Nang muli itong lumitaw, nalampasan ng Thunder Dragon ang siksik na itim na tube formation ng Ghost King at napunta sa pangunahing katawan. Huwag mo nang isipin yun. Malinaw na alam ni Ghost King na hindi niya hahayaang mapalapit si Yefan sa kanya. Ngunit ang figure ni Yefan ay direktang tumawid sa distansya ng kalawakan, at mahirap na bantayan ito. Ginamit ng Ghost King ang itim na tubo para harangin itong muli, ngunit muling nakatakas si Yefan sa space tunnel. Ang Thunder Dragon ay parang isang pasulpot-sulpot na maliwanag na lugar, kumikislap at nawawala ng 3 beses ng sunod-sunod. Sa pang-4 na flash, sumugod na ito sa makapal na itim na pipe protection layer ng Ghost King. Boom! Gitling! Tanging tunog ng kulog ang maririnig, umaalingaw sa underworld. Ang Haring Multo ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react, at isang malalim na butas ang hinukay sa kanyang katawan. Ang malakas na liwanag ay nawala, at isang butas na nabasag ng Divine Thunder at Sword Intent ay nagsimulang bumuhos ng mataas na konsentrasyon ng dark matter na itim na dugo. Aw! Ang Haring Multo ay namilipit sa sakit, at ang hindi mabilang na mga itim na tubo ay sumayaw ng ligaw. Kabanata 3539 na sarado. Ang 7 Tribulations Asher Dragon Technique, ang Sky-Splitting Thunder Dragon Flash, ay tiyak na paggamit ng space jumping para makamit ang mga hindi inaasahang pagpatay. Ang kapangyarihan ng Divine Thunder ay may malaking pinsala at mabilis na bilis,
ngunit mayroon itong kawalan ng pagiging madaling hatulan ng tilapon. Ngunit kapag pinagsama na ito sa kapangyarihan ng espasyo, hindi mahulaan ng kalaban kung saan lilito ang Thunder Dragon at sa anong distansya. Bukod dito, dahil hindi ito mablock, ang pinsala ng Thunder Dragon ay magiging totoo, papatayin ang kalaban ng 100%. Ang Ghost King ay nagpakawala ng isang panaghoy, halatang malubhang na sugatan. Orihinal na pinigilan ni Shenlei ang kapangyarihan ng yin at kasamaan, at sa pagkakataong ito, ang espiritu ng Haring Multo ay naparalisa. Gayunpaman, kahit na ang higanteng Ghost King ay dumanas ng ganoong pinsala, hindi pa rin ito sapat upang gawin itong nakamamatay. Alam ni Ye Fan na mangyayari ito, at hindi niya inaasahan na madaling papatayin ang isang Ghost King sa Underworld. Ang kanyang layunin ay isang mas malalim na posisyon. Pumunta ka sa impyerno. Ang Ghost King ay bumalik sa kanyang katinoan, at hindi mabilang na mga itim na tubo ang pumipindot sa posisyon ni Ye Fan. Ang buong katawan ni Ye Fan ng banal na kulog ay muling tumakbo, at isang sinag ng kidlat ang bumaril sa kalangitan. Thunderblade. Bawasan ang oras. Agad na nagyelo ang paligid. Ang mga gangster na lalapit ay mga foil lamang sa maikling sandali na ito. Mukhang si Ye Fan lang ang master sa tahimik na mundong ito. Sa simula, nababalot ng isang kulog at kidlat na talim na tumakbo palabas ng libu-libong milya sa galit, nahulog ito ng husto. Dahil hindi pa siya sanay at nagmamadaling gamitin ito, ginamit lamang ni Ye Fan ang pang-17 antas ng panlabas na paglabas at pagkawatak-watek. Ngunit, ito na ang lokasyon ng sugat, sapat na ang sub-power na ito. Kapag naabot ng Thunderblade ang Blue Dragon of Seven Tribulations, ang time slashing na maaaring isagawa ay ang pag-freeze ng space na ginagawang hindi maiiwasan at mahirap na makialam ang kalaban. Ang Ghost King ay makakapanood lamang, sa isang nakapirming espasyo, si Ye Fan ay naglaslas dito gamit ang isang espada, at walang magawa. Boom! Gumuho ang mga layer ng itim na tubo, at ang itim na likido ay nag-spray out, na nagiging isang dagat ng itim na dugo. Kung hindi dahil sa Emperor's Sword intent na protektahan ang katawan, hindi kakayanin ni Ye Fan ang mga likidong ito. Ikaw. Sigaw ni Ye Fan, napansin na niya na may aura sa kailaliman, na halos kapareho ng orihinal na Barbarian God Pearl. Isang malaking palad ang nakaunat mula sa isang patch ng itim na dugo. Kasunod ang isang lalaking puno ng dugo, matigas ang mukha at may kahangahangang pangangatawan. Ang malakas na lalaki ay hindi alam kung paano sipain ang kanyang mga paa, tulad ng isang puwersang lumulubog sa dagat, nakatapak sa hindi mabilang na itim na tubo sa ibaba, lahat ay gumuho. Gamit ang kapangyarihang ito, ang malakas na tao ay tumalon kay Ye Fan. Mas matangkad sa kalahating taas, yumuko ang malakas na lalaki, na may determinado, hindi galit na mukha, at ang kanyang kilos ay kalmado. Tila sa tiyan ng Haring Multo na ito, ang kaharian ng mga multo ng Underworld ay hindi dapat banggitin. Sa mga mata ng isang pares ng tigre, nakatingin sila kay Ye Fan ng may interes. Pinigilan ni Ye Fan ang kanyang paghinga at naramdaman ang pagkulo ng kanyang dugo, at ang kamay na may hawak ng espada ay bahagyang nanginginig. Sa maikling panahon na wala pang isang segundo, tila isang siglo, at hindi mabilang na mga pag-iisip ang dumaan. Mula sa disintegration scroll sa lupa, hanggang sa pakikipagtagpo ni Das Heng sa mga dumplings, sa mga Huaximan, sa mga taong Julie. Sa barbaric na butil ng Diyos sa ligaw na templo, ang gintong libingan, ang pagbubuklod ng katotohanan ng sinaunang kasaysayan, at ang desperadong pakikipaglaban sa black hole. Kahit na, pagkarating sa eroplano ng Taishi, nakilala kong muli si Bai Chenluo at nalaman ang bakas ni Chiyo. Isang sinaunang alamat na hindi ko pa talaga nakikita noon, ngunit dahil sa kanyang iba't ibang mga gawa, ang pamamaraan na kanyang ipinasa ay lubhang naapektuhan. Ang landas ng buhay ni Ye Fan. Ngayon, nakita na ni Ye Fan ang buhay na alamat na ito. Nandito ka. Banayad na sinabi ni Chiyu, nang walang simula o wakas, napaka-casual. Para siyang nasa sarili niyang mansyon, at nang makita niya ang isang matandang kaibigan na papalapit sa kanyang pintuan, bigla niya itong binati. Nandito na ako. Sumang-ayon si Ye Fan. Napakasimple lang pero pakiramdam niya ay nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Kahit papaano, alam na ni Ye Fan ang isang bagay si Chiyu, alam ang kanyang pag-iral. Sayang at hindi estado ang eksenang ito kung saan pwedeng mag-chat ang dalawa. Nang makita na silang dalawa ay nasa iisang sugat, hindi ito ginawa ng Haring Multo, at inayos ng makapal ang mga itim na tubo, pinaliit ang mga ito sa loob. Sa loob ng ilang sandali, ang itim na tubo at ang itim na likido ay ibinalot sa loob, at sila ay direktang lulunukin. Umalis ka na. Haharapin ko ito. Gagamitin na sana ni Ye Fan ang kanyang espada, ngunit nalaman niyang nakabaril na si Chiyu. Sa gitna ni Chiyo, ang nakapalibot na dark matter ay wala na sa ilalim ng kontrol ng Ghost King, ngunit sa halip ay nagpapakita ng itim na bagyo na kumakalat. Panlabas na paglaya. Ang bagyo ay parang prairie, at sa isang kisap mata, ito ay itinulak palabas ng libu-libong milya. Ang katawan ng Haring Multo ay parang tinamaan ng isang super meteorite, na nagdulot ng maalon na dagat. Ang malaking madilim na tsunami ang nilunod mismo ng Ghost King.
Hindi lang iyan, hindi mabilang na mga itim na tubo ang nagkawatak-watik at patuloy na nabasag, hindi nakayanan ang lakas ng disintegrasyong bagyo na ito. Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan. Chiyu talaga ang nagwatak-watik sa Ghost King na ito. Bagamat hindi ko alam kung gaano karaming pagkakawatak-watik ito, ang kapangyarihan ng Ghost King na ito ay hindi man lang nagkaroon ng malaking pinsala mula sa ika-29 na pagkakawatak-watik ngayon lamang. Ngayon, ang paglipat ni Chiyu ay hindi nagawang makatiis ang Haring Multo, makikita na ito ay higit pa sa 29. 30. 40. Hindi ba't higit sa 50 ang maluho upang maghiwa-hiwalay? Si Ye Fan ay nakaramdam ng kaunting hininga. Gayunpaman, ang pagtunaw ng maraming timbang ay hindi ang susi. Ang susi ay, maaari mo talagang i-cast ang Ghost King. Bagaman sa teorya, ang lahat ay maaaring masira, ngunit ang saligan ay upang mamaster ang enerhiya na ito. Maaaring masira ni Ye Fan ang kanyang sarili, Sword Intent, Divine Dragon Power sa iba't ibang paraan, at maaari ding masira ang ilang pangunahing enerhiya tulad ng aura. Ngunit, ang masalimuot na Ghost King, kahit na si Ye Fan ay may wuswang, hindi pa rin niya ito magagawa. At si Chiyu, walang kalaban-laban ang lalaking ito, paano niya na-master ang energy structure ng Ghost King? Ano ba? Anong klaseng pakulo ito? Ang Haring Ghost ay umungal ng hindi sinasadya. Pakiramdam nito ay wala na sa kontrol ang katawan nito, at patuloy itong sumasabog sa malaking sukat. Hindi mabilang na maitim na enerhiya ang tumalsik sa lahat ng direksyon, at ang itim na dugo ay damaloy sa lahat ng direksyon. Habang palaki ng palaki ang saklaw ng pagkakawatak-watek, hindi na gumaling ang Haring Multo, at maaari lamang niyang piliin na lumubog at subukang tumakas. Hindi ka umimik, hinabol niya ito ng kamao. Ang kanyang suntok ay mukhang simple at hindi mapagpanggap, at wala man lang siyang kapangyarihan ng dugo, ngunit hindi kayang tiisin ng espasyo ang kapangyarihan ni Chiyu. Ang espasyo ng Underworld ay patuloy na nagwawatak-watek, at ang mga pira-pirasong bahagi ng espasyo ay bumubuo ng isang matalim na pagpatay. Ang bahagi kung saan nasugatan ang Ghost King ay agad na sinuntok ng lakas ng kalawakan, na lumikha ng isang malaking butas na hindi na maaayos. Paghiwa-hiwalay ng kalawakan. Sabi ni Ye Fan, ito pa rin ang Underworld. Muli, mayroong wuswang at walang wuswang, upang makamit ito, hindi ito sa parehong antas. Hindi napigilan ni Ye Fan na mahiya, ang kanyang pandaya sa pagsusulit sa open book ay hindi kasing ganda ng closed book na pagsusulit ng iba. Sasamantalahin na sana ni Chiyu ang sitwasyon upang ituloy, ngunit may nakita. Sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, ang ligaw na banal na liwanag sa mga mata ng tigre ay tumama sa kailaliman ng kadiliman. Kabanata 3540 Hindi madaling labanan. Mag-ingat ka. Natuklasan din ni Ye Fan na ang isang mas malakas na enerhiya ng dark matter ay mabilis na darating. Parang dark matter na ultra-long-range ballista, dudurugin silang dalawa. Magaan na nakatiklop na espada at kalasag. Si Ye Fan ay tumawag ng 12-dosenang mga espada at kalasag, na pinagpatong-patong sa isa't isa, pinuprotektahan ang mga ito sa kanyang harapan. Sa sandaling hinawakan ng maitim na ballista ang espada at kalasag, ito ay agad na nagkalat. Hindi lamang iyon, ang madilim na bagay ay umatake sa isang pambalot na paraan, na nalampasan ng espada at kalasag, upang lumunin si Ye Fan. Ang anit ni Ye Fan ay manhid. Ang pamimilit na ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa Ghost King ngayon lang. Ang daming halimaw sa Underworld. Nang makita ang Phaegian at Sword Intent na nagpoprotekta sa katawan, hindi nila ito masuportahan, at hindi magamit ni Ye Fan ang Filungdo. Dahil masyadong malaki ang coverage ng ballista, walang tiwala si Ye Fan na kaya niyang i-teleport ang attack range nito. Bukod dito, ang espasyo ay nasira sa sandaling ito, at ang padalos-dalos na paggamit ng mga kasanayan sa teleportasyon ay hindi produktibo. Kung siya ay tamaan ng puwersang ito, pakiramdam ni Ye Fan na siya ay malubhang masasaktan kapag hindi siya mamamatay, at sa ganoong lugar, ang pagkakasugat ay nangangahulugan na ang Diyos ng kamatayan ay darating. Pagtingin kay Chiyu sa malayo, hindi man lang siya gumamit ng kahit anong defensive tactics, actually counter-attack siya. Pinaghiwa-hiwalay ng Chiyu ang nakapalibot na espasyo, ang espasyo ay patuloy na lumawak, at ang madilim na bagay ay puwersahang itinulak pabalik. Ang taong ito, sa sitwasyong ito, ay maaaring puwersahang buwagin ang nakapalibot na espasyo. Tumalon ang dila ni Ye Fan, hindi na ito tanong ng antas ng pagkakawatak-watek, ngunit mas malalim na ang pangunawan ni Chiyu sa lahat ng bagay sa paligid niya. Dahil natutunan ni Ye Fan na gamitin ang wuswang para mag-analyze, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng hindi maintindihan. Paano nagawa ng lalaking ito? Ang mas nakakapuot ay ang tingin sa mga mata ni Chiyu sa sandaling ito. Si Chiyu mismo ay walang magawa, kaya mapaglaro siyang tumingin kay Ye Fan, na parang inaabangan kung paano mabubuhay si Ye Fan. Si Ye Fan ay malapit nang magluwa ng isang subo ng lumang dugo, ito ay isang biro lamang. Subukan ko lang. Pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, pinili ni Ye Fan ang isang mas ligtas na hakbang. Sa isang iglap, isang malaking suction force ang nabuo sa nakapalibot na espasyo.
7 Tribulations Azure Dragon Skill, lunukan ang bituin. Si Yefan mismo ang pinanggalingan, bumukas ang pinto ng kalawakan, at ang nakapalibot na madilim na bagay ay hinigop lahat sa isang malayang espasyo. Ang lansihin ng paglunok ng mga bituin, na sinasabing paglunok ng mga bituin, ay talagang higit pa riyan. Sa teorya, ito ay walang katapusang paglunok. Sayang ang paglamon ay walang maidudulot na pakinabang sa dragon, hindi tulad ng demonyong dragon sa simula, ang paglamon ay magpapaunlad din ng lakas ng isang tao. Bagamat maraming alam si Yefan tungkol sa kapangyarihan ng espasyo, hindi siya sapat na sanay upang gamitin ang Azure Dragon Technique. Pagkatapos lunukan ang bituin, mayroon pa ring madilim na bagay na dumadaloy kay Yefan. Haze. Tila isang sunog saglit na pagyelo, at saglit na kagat ng surot, na ginagawang miserable si Yefan. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng ilang segundo ng paghihirap, nawala ang maitim na balista. Dahil marunong siyang lumunok ng mga bituin, bakit hindi maghiwa-hiwalay? Sila. Tanong ni Chiyu habang ngumunguya ng itim na bagay sa kamay niya. Natigilan si Yefan, oo, bakit hindi niya naisip iyon? I-disintegrate lang, at ang lakas ng paglunok ng bituin ay tataas din ng husto. Pero after thinking about it, feeling ko hindi tama, wala pa akong ganitong ability. Ginamit ko ang panlilinlang na ito sa unang pagkakataon at biglang nasira. Natakot ako na gumuhit ako ng tigre at hindi maging isang anti-aso, sabi ni Yefan. Hindi ko lang in-expect, ano bang aaminin ng lalaki? Chiyu was disdainful. Sumimangot si Yefan, may pakialam siya sa isa pang bagay. Hindi ka mausisa, bakit ko magagamit ang mga lumulunok na bituin? Bakit ka curious? Dapat mong makita na ako ang dugo ng 5 kuko na gintong dragon. 5 ano ang nangyari sa Golden Claw Dragon? Kung gayon si Ji Xuanyuan ay isa ring Golden Dragon na may 5 claws, kaya halos natutunan na niya ang lahat ng kasanayan ng Qinglong. Sabi ni Chiyu, isang banal na kulog ang tumama sa kanya at kumislap sa harap ni Yefan. Nagising lang ako sa bloodline ng Fire Dragon, hindi ba pwedeng gamitin ko rin ang Flying Dragon Fairy? Natigilan si Yefan. Nagliwanag muli ang buong katawan ni Chiyu ng asul na kidlat. Lay siya. Ang lakas ng dugo ng puting tigre. Magulo si Yefan. Damn it. Paano nagpractice ang lalaking ito? Bagamat isa daw itong matandang senior na tumanda na at hindi ko alam kung ilang taon na ito, pero grabe naman ito. Ang pangunahing punto ay malinaw na alam ni Chiyu ang napakaraming bagay, ngunit hindi niya kailangan ng anuman, tanging ang kanyang pisikal na katawan at pagkawatak-watek. Hindi nagustuhan ni Chiyu ang mga kasanayang ipinagmamalaki ng ibang makapangyarihang mga angkan. Hanggat ito ay sapat na malakas, kahit na ito ay ang kapangyarihan ng underworld, magagamit mo ito. Ang mga tuntunin ay itinatag ng malalakas. Ang mahihina lamang ang kailangang sumunod. Casual na sabi ni Chiyu, at agad na naglagay ng isang buong piraso ng itim na material, pinasok lahat sa bibig, ham-ham-ham-chi at kinain lahat. Nanatili si Yefan ng ilang sandali bago umiling ng walang imak ng ngiti. Sa wakas nakilala ko ang isang taong maaaring magpanggap na mas malakas kaysa sa akin. Magpanggap na ano? Ano? Hindi mo naiintindihan sa pagkakataong ito. Masyadong tamad si Yefan. Upang ipaliwanag, at sa halip ay nagtanong, ano ang kinakain mo? Hindi ko alam. Iyan ba ang karne ng haring multo? Suminik si Chiyu at sinabing, nakapatay ako ng Ghost King ngayon lang, at medyo nagugutom na ako. Kung hindi ka sasama, makakain ko muna itong multo. Sa wakas ay naunawaan na ni Yefan kung bakit ngayon lang kumirot ang Ghost King. Hindi na pala matuno ng Chiyu sa tiyan, pero kinakain pa rin. Kung nakakuha ako ng kaunting lakas, maaari ko pa ring patayin ito, ngunit ngayon ay mas mahusay na hayaan itong tumakas. Galit na sabi ni Chiyu. Natigilan si Yefan, hindi nakakagulat na isang Ghost King lang ang nakita niya, ang isa ay pinatay na ni Chiyu. Ang taong ito, pagkatapos patayin ng isa, ay pumasok sa katawan ng isa, kumakain ng karne ng kalaban, at planong ipagpatuloy ang pagpatay pagkatapos makabawi. Ang punto, anong klaseng bakal na sikmura ito, kahit ang haring aswang ay makakain ito. Pagkatapos ng lahat, si Chiyu ay mayroon ng napakalalim na pag-unawa sa madilim na bagay sa underworld, kaya maaari siyang direktang kumain ng mga multo at hayop upang makabawi. Siya ay hindi lamang isang tunay na Diyos, ngunit isang pinuno sa mga tunay na Diyos. Kung alam ko lang ito ng mas maaga, hindi na kita kailangang iligtas. Medyo hindi komportable si Yefan. Sa simula pa lang, nakikialam na siya sa sarili niyang negosyo. Naparito ka para iligtas ako. Tanong ni Chiyu. Kung hindi, bakit ako tatakbo? Hayaan mong tawagin din akong tanga, ng mga yon. Tanong pabalik ni Yefan. Kinamot ni Chiyu ang buhok sa kanyang dibdib at bamulong, iligtas mo ako. Parang sariwa, ang ibang tao lang ang laging humihingi ng tulong sa akin, ngunit may dumating para iligtas ako. Napaawang ang bibig ni Yefan, at bigla niyang naintindihan kung bakit ang grupo ng mga tao sa Zisamen, nalungkot ako nang banggitin ko ang Chiyu. The most hateful thing is that this guy is not pretending, he is really awesome. Sige, biglang tumanggo si Chiyu.
Kahit ano. Sumimangot si Ye Fan. Iligtas mo ako, oo, sabi ni Chiyu. Napangiti si Ye Fan, hindi na kailangan, alam ko kung gaano kakalakas, Emperor Chiyu, ngayon ay nakakapagpabukas ng mata. Umiling si Chiyu at itinuro ang direksyon kung saan nanggaling ang maitim na balista kanina. Hindi madaling labanan ang multong iyon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.